Ang lalaking ito ay araw-araw nangangaso ng mga immortal ogre, mga halimaw na kahit ilang beses mo papatayin, muling nabubuhay kinabukasan, mas malakas at mas mabilis kaysa dati. Pero dahil sa kakayahan niyang tinatawag na decapitation, napapatumba niya ang mga ito sa isang malinis na hiwa lamang. Para kay Chanso, parang simpleng ensayo lang ang bawat laban. Ang mga puntos na nakukuha niya sa pangangaso ay ginagamit niyang pampasigla sa isang tuyot na puno. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, nagiging isang Emperor Apple Tree ito, at ang mga bunga nito ay nabebenta sa napakataas na halaga. Ngunit hindi naman siya palaging ganito kalakas. Upang maintindihan kung paano siya umabot sa ganitong antas, kailangang balikan ang simula ng lahat. Noon, unti-unting namamatay ang mundo. Nawalan na ito ng sigla at kakayahang magbigay ng buhay. Hanggang sa isang nilalang na tinaguri ang absolute being ang naghayag ng lunas, kailangang magpadala ng mga tao sa ibang mundo. Tinawag silang mga dispatcher, mga bayani na umalis sa daigdig upang makahanap ng mga bagay na makatutulong sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, si Chansu ay isang simpleng trabahador sa paghahardin ng basura, isang trabahong mababa ang kita at marumi, ngunit palagi niyang pinapangarap na maging isang dispatcher din balang araw. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa Dispatcher Reunion Center, isang lugar na dinadagsa ng mga taong naghahanap ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay na ipinadala sa ibang mundo. Sa gitna ng makapal na tao, nagawa pa rin ni Chanso na makalapit sa receptionist. Ngunit nang tingnan ng lalaki ang talaan, sinabi nitong kulang pa ang perang dala ni Chanso upang i-proseso ang impormasyong hinihingi niya. Pinayuhan siyang bumalik na lang kapag nakumplito na niya ang halaga. Nagmakaawa si Chanso na kahit kaunting balita man lang pero itinulak siya palayo ng kasunod na customer. Wala siyang nagawa kundi lumakad pa uwi, tahimik ngunit determinado. Naalala niyang noong bata pa siya, ang kanyang ama ay isang tanyag na veteranong dispatcher, isa sa mga tinatawag na returner. Lagi silang magkasama noon, ngunit nang tuluyang hamina ang kalagayan ng mundo, muling ipinadala ang kanyang ama sa labas. Simula noon, hindi na niya ito nakita. Pagkalipas ng ilang taon ng paghihintay, pati ang kanyang ina ay nagpasyang hanapin ang asawa nito. Ngunit hindi na rin ito nakabalik. Sa huli, mag-isa na lamang si Chanso. Lumipas ang panahon at unti-unting naglaho sa kanyang alaala ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Isang gabi, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang biglang tumama sa labas ng kanyang apartment. Sumabog ang alon ng enerhiya at tumilapon siya sa dingding. Nawalan siya ng malay, at nang magising siya, ilang oras na ang lumipas. Habang hawak ang kanyang telepono, lumabas ang isang emergency news alert, nagkaroon daw ng kaguluhan at malakas na liwanag dahil sa pagbabalik ng isang returner sa mundo. Ngunit bago pa man matapos ang balita, isang S-rank returner ang nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro, isang pangyayaring ikinagulat ng lahat. Ikinwento ng lalaking may ranggong S na nabigo siyang protektahan ang mga dispatchers na sumama sa kanya sa misyon. Hindi rin daw niya nailigtas ang kanyang Diyos, at sa huli, mag-isa siyang nakabalik, isang ganap na kabiguan, ayon sa kanya. Inamin niyang hindi na siya maaaring mag-dispatch dahil nawala na raw sa kanya ang kakayahan at karapatang gawin iyon. Lumabas din na ang lindol at ang nakakasilaw na liwanag kamakailan ay dulot ng kanyang pagbabalik sa mundo. Sa nanginginig na tinig, inanunsyo ng lalaki ang kanyang pagre-retiro, sabay pakiusap sa lahat na gawin ang makakaya nila upang maprotektahan ang mundo. Masamang balita ito para sa lahat dahil bumaba na sa wala pang 500 milyon ang populasyon ng mundo, kaya't lalo nang mahirap magpalaki ng mga mataas na ranggong dispatcher. Hindi makapaniwala si Chanso na nabigo ang lalaking iyon sa kanyang misyon, at higit pa, na magre-retiro rin siya. Habang iniisip niya iyon, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagtaka siya kung sino iyon, dahil bihirang-bihira siyang may bisita. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto, nagtataka kung bakit siya pinuntahan. Pagbukas niya, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya, ngunit wala siyang nakitang tao. Nang akala niya'y nasisiraan na siya ng ulo, biglang sinabi ng boses na tumingin siya sa ibaba. Paglingon niya, nakita niya ang isang cute na kuneho na nagsasalita. May hawak na tablet at nakatingin diretso sa kanya. Sa sobrang gulat, napaupo si Chanso sa sahig. Ngunit kalmado lang ang kuneho, at tinanong siya kung siya ba si Chanso.
Sinabihan ng kuneho si Chanso na kumalma dahil may dala raw itong magandang balita. Ngumiti ang kuneho at binati siya, sinasabing napili na siyang maging isang dispatcher. Nabigla si Chanso sa narinig, kaya tinanong niya ulit kung sigurado ba ang kuneho sa sinasabi nito. Ngumiti lang ang kuneho at inamin na maaaring naguguluhan si Chanso, pero tiniyak nitong totoo ang lahat, napili talaga siya. Dahil mukhang nagdududa pa rin si Chanso, iminungkahi ng kuneho na lumipat sila sa ibang lugar para mag-usap. Habang naglalakad sila sa isang pasilyong hindi pamilyar kay Chanso, tinanong siya ng kuneho kung mayroon ba siyang espesyal na kakayahan, dahil karamihan daw ng tao ay meron. Sagot ni Chanso, siya ang pinakamataas sa tinatawag na Trash League, kaya hindi man lang daw siya karapat-dapat maging dispatcher. Ang tanging talento lang niya raw ay ang pagputol at pag-aalaga ng mga puno at bulaklak. Halos hindi makapaniwala ang kuneho sa narinig, habang si Chanso naman ay nagtataka kung bakit siya pa ang nilapitan kahit alam ng mga ito na wala siyang halaga. Maya-maya'y huminga ng malalim ang kuneho at sinabing may dahilan sa likod ng lahat ng bagay. Tiniyak nito kay Chanso na kahit mukhang wala siyang halaga, hindi pa rin mababago ang katotohanang siya ang napili. Lubos na nagulat si Chanso dahil hindi niya inakalang makakarating siya mismo sa dispatch center, isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Ibig sabihin, dumating na rin sa wakas ang pagkakataon para sa kanya. Pagdating nila sa isang napakalaking pinto, iminungkahi ng kuneho na pumasok sila roon para ipagpatuloy ang kanilang usapan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang kuneho, nauna na si Chanso at sinubukang buksan ang higanteng pinto. Siyempre, hindi ito gumagalaw kahit anong pilit niya. Napangiwi ang kuneho sa ginawa ni Chanso at may halong inis na tinanong siya kung ano ba ang ginagawa niya. Itinuro ng kuneho na ang tunay na pasukan ay nasa kanyang kanan. Hindi makapaniwala si Chanso nang makita kung saan ito nakaturo, isang napakaliit na pintuan, kasukat ng isang kuneho, hindi ng tao. Sabi ng kuneho, wala raw siyang naging problema kailanman sa paggamit ng pintong iyon. Napairap si Chanso at pinaalalahanan siya na iyon ay dahil kuneho siya. Dahil sa paniniwalang baliw ang kausap, sinabi ni Chanso na aalis na siya. Ngunit tinanong siya ng kuneho kung sigurado ba siyang tama ang desisyong iyon. Ipinaalala ng kuneho na paulit-ulit na siyang nabigo sa lahat ng pagsusulit na pinagdaanan niya, pero ngayong may bihirang pagkakataong kumakatok sa kanyang pinto, tanong nito kung kaya ba niyang talikuran iyon. Sinabi rin ng kuneho na hindi niya ito pinipilit. Malaya raw siyang umalis kung iyon talaga ang gusto niya. Pagkarinig nito, wala nang nagawa si Chanso kundi gumapang papasok sa maliit na daanan. Sumunod siya sa kuneho hanggang sa marating nila ang maliwanag at maayos nitong opisina, isang tanawing labis niyang ikinagulat. Dahil inakala niyang maliit lang ito, ngumiti ang kuneho at sinabi sa kanya na may isang mundo raw na tiyak na bagay sa kanya. Nalito si Chanso at nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay may kanya-kanyang mundo ang bawat tao. Ipinaliwanag ng kuneho na may isang mundo na tinatawag na Block Type Land Grabang, at kasalukuyan daw itong may espesyal na kaganapan. Napamulagat si Chanso sa narinig, at inakala ng kuneho na pamilyar na siya rito. Pero agad siyang umiling at sinabing iyon ang unang beses niyang marinig ang tungkol dito. Ipinagpatuloy ng kuneho ang paliwanag at sinabi na sa kasalukuyan, ito ang pinakakilalang mundo dahil mayroon itong natatanging katangian, ang basbas o proteksyon ng isang Diyos. Lalong lumalim ang interes ni Chanso nang marinig ang tungkol sa Diyos, dahil naalala niya ang sinabi ng returner na nabanggit din iyon. Napansin ng kuneho ang pagbabago sa kanyang ekspresyon at nilinaw nito na ang pagkakapili sa kanya ay walang kinalaman sa nangyaring insidente. Nagtanong si Chanso kung anong uri ng Diyos ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag ng kuneho na karaniwang itinatakda ang mga Diyos ng sapalaran, ngunit dahil paborito niya si Chanso, bibigyan daw niya ito ng pagkakataong pumili ng sariling Diyos. Kinuha ng kuneho ang 3 card mula sa kanyang tablet, sabay tanong kay Chanso kung handa na ba siyang pumili. Nalito si Chanso sa sitwasyon dahil wala siyang ideya kung alin sa mga card ang maganda o masama. Paalala ng kuneho, bihira lang ang ganitong pagkakataon at maaaring hindi na ito maulit. Sumang-ayon naman si Chanso, sabay inis sa sarili nang maalala ang kanyang ama. Naiinis siya dahil nagdadalawang isip pa siya sa halip na kumilos. Sa wakas, pumili siya ng isang card. Pagkabunot niya, agad lumitaw sa harap niya ang isang anyo ng Diyos, dahilan para mapa-address siya sa gulat.
Halos matanggal ang kaluluwa niya sa kaba. Nang tingnan niya ang card na pinili, doon niya lang nalaman na ito ay ang Diyos ng pagtanggi, God of Negation, na may 44% rate. Pinayuhan siya ng kuneho na huwag matakot dahil lahat ng nakita niya ay purong, dramatic effect, lamang. Pero dahil halos tumigil ang tibok ng puso niya, hindi napigilan ni Chanso na magtanong kung anong klaseng Diyos ang nangangailangan ng palabas na parang ikamamatay niya. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya ang Diyos na iyon, dahil pa lang sa pangalan, alam niyang puro gulo ang dala. Tumayo siya, nanginginig, at nagtanong kung maaari ba siyang bumunot muli. Laking gulat niya nang sagutin ng kuneho na oo, maaari. Agad siyang muling bumunot ng card, at gaya ng dati, lumabas ulit ang Diyos ng pagtanggi. Napamura si Chanso sa inis, iniisip na niloloko lang siya ng sistema dahil imposible raw na pareho ang makuha niya sa bawat subok. Ngunit kalmado lang ang kuneho at sinabing walang mali sa mga card. Biglang nagiba ang ekspresyon ng kuneho, at seryoso nitong sinabi na may isa na lang siyang huling pagkakataon. Hinikayat siya nitong pumili ng maayos. Ngunit sa puntong iyon, pagod at desperado na si Chanso. Wala na siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay makuha ng kahit anong Diyos bukod sa Diyos ng pagtanggi. Kaya't muli siyang bumunot, biglang sumiklab ang isang maliwanag na berdeng liwanag, at napuno ng pag-asa ang mukha ni Chanso. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang Diyosa ng kasaganaan, Goddess of Abundance, ngunit may mas mababa sa 1% na tsansa. Nawalan na sana siya ng gana, hanggang sa lumitaw ang biswal na anyo ng Diyosa, at halos mapang-anga siya. Sobrang ganda ng Diyosa, at halatang halata sa mukha ni Chanso ang pagkamangha at imahinasyon niya. Napangiti ang kuneho sa nakita at may halong biro na tinanong kung gusto ba niyang subukan muli. Napatingin si Chanso, gulat na gulat, dahil kanina lang sinabi ng kuneho na iyon na ang pinakahuli niyang pagkakataon. Kaya't nagtanong siya kung ano ang mangyayari kapag pinili na niya ang kasalukuyang card. Ipinaliwanag ng kuneho na kapag nagpasya siya, agad siyang aalis papunta sa kanyang bagong mundo. Nabigla si Chanso sa narinig, at tinanong siya ng kuneho kung may dahilan pa ba para mag-atubili. Dagdag ng kuneho, may bihira siyang pagkakataon ngayon, ang maging isang returner, hindi lang simpleng dispatcher. Sinimulan nitong painitan ang imahinasyon ni Chanso, inilalarawan kung paano siya ipagdiriwang ng mga tao bilang isang bayani. Ipinaliwanag ng kuneho na ang pagiging dispatcher ay magbibigay sa kanya ng buhay na 10 beses na mas maganda kaysa sa kasalukuyan niyang pamumuhay. Napagtanto ni Chanso na tama ang kuneho, dahil sa totoo lang, wala naman talagang halaga ang buhay niya noon pa man. Sa puntong iyon, nagpasya na siya. Bigla namang lumitaw ang sistemang nag-anunsyo na napili siyang maglingkod sa Diyosa ng kasaganaan. Ipinakita sa kanya ang imahe ng Diyosa, at eksaktong ganoon ang itsura na nasa isip niya. Napangiti si Chanso, naniniwalang magagawa niya ang kahit ano basta't kasama niya ang ganoong kagandang Diyosa. Tinanong niya ang kuneho kung saan siya dapat pumunta, at agad namang bumukas ang isang portal. Sabi ng kuneho, oras na raw para silang umalis, ngunit bago pa makapaghanda si Chanso, itinulak siya nito diretso sa portal. Sa takot, napasigaw si Chanso at tinanong kung ligtas ba talagang pasukin iyon. Tinukso lang siya ng kuneho, sinasabing napakaganda raw ng portal, pero para kay Chanso, mukha itong bitag patungo sa kamatayan. Kahit takot, hindi siya umatras. Pinanghawakan niya ang pangarap na maging matagumpay at ipakita sa lahat ng naniwala noon na wala siyang kwenta, na sila ang tunay na basura. Habang abala siya sa pag-iisip kung paano niya gagawin iyon, bigla siyang itinulak ng kuneho papasok sa portal. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig, sinisigawan ng kuneho dahil sa pakikialam nito sa isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Sagot ng kuneho, wala raw silang ibang pagpipilian dahil si Chanso lamang ang may kakayahang makatulong. Habang hinihigop siya ng portal, napansin ni Chanso ang loading screen at may lumabas na tip. Ang porsyento ay kumakatawan sa laki ng paksyon ng Diyos. Nanlaki ang mata ni Chanso sa pagkabigla, buong akala niya, ang 44% ay tsansa ng tagumpay. Ngunit ang totoo, iyon ay sukat ng lakas ng impluwensya ng kanyang Diyos, at mas mababa iyon, mas mahina ang puwersang kakampi niya. Sa wakas, bumagsak siya sa kanyang bagong mundo, may sakit sa katawan at may bigat sa dibdib,
lalo na ngayon lang niya nalaman kung gaano kahalaga ang impormasyon na iyon. Napatingin siya sa paligid, at ang tanawin ay isang malawak na desyertong parang wasak na lupa. Lalong bumigat ang loob niya nang mapagtantong hindi lang walang paksyon ang kanyang Diyosa, kundi pati ang mundong napuntahan niya ay isang lupang wasak at patay. Nalaglag ang kanyang mga luha habang sinasabi sa sarili na tapos na siya. Inasahan niyang makakarating siya sa masaganang lupain, ngunit ang bumungad sa kanya ay puro disyerto at kawalan. Biglang lumitaw muli ang system window, binabati siya. Maligayang pagdating sa mundo ng pagbubungkal. Ikaw ay ang apostol ng Diyosa ng kasaganaan. Ang iyong tungkulin ay makakuha ng maraming karapatang panglupa hanggat maaari, sa pamamagitan ng paghuhukay. Bago siya magsimulang gumawa, nagpasya siyang magmasid muna sa paligid. Habang nag-iikot, nakakita siya ng lumang, kalawangin na karit sickle. Naisip niyang baka gamit iyon ng isang tao noon at iniwan na lang. Bilang isang hardinero, napansin niyang perpektong swak sa kamay niya ang hawakan nito. Ngunit bago pa siya makapagtaka ng husto, bigla niyang naramdaman ng isang nakakatindig balahibong presensya sa kanyang likuran. Mabilis siyang binalot ng takot, parang may halimaw na nakamasid sa kanya at handa siyang lapain anumang sandali. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan, lalo na't hindi pa niya nakikilala ang Diyosa, ngunit mukhang isang halimaw na agad ang tatapos sa kanya. Ipinahayag ni Chanso na ang kamatayan ang pinakahuling bagay na gusto niyang maranasan. Sa sandaling iyon, napagpasyahan niyang takutin ang halimaw sa pamamagitan ng pag-ikot at paghambalos ng kanyang karit ng buong lakas. Ngunit laking gulat niya nang wala siyang makitang halimaw, isang cute na hamster lang ang nakatingin sa kanya. Lumuhod si Chanso upang titigan ang hamster, at malinaw niyang nakita na wala itong anumang masamang intensyon laban sa kanya. Bigla niyang naisip na baka makakuha siya ng bonus kung aalisin niya ang hamster. Ngunit bago pa man niya magawa ito, napasigaw ang hamster sa matinding takot. Napangiti si Chanso dahil matagumpay niyang napagtitripan ang hamster. Sa huli, nagpasya siyang hayaan itong mabuhay, basta't hindi ito magdudulot ng problema sa kanya. Biglang tumalikod ang hamster at naglakad palayo, ngunit huminto ito sa di kalayuan at tila tinatawag si Chanso na sumunod. Kaya tumakbo si Chanso para habulin ito, at napansin niyang mabilis ang maliit na hayop para sa laki nito. Nagtaka siya kung saan sila pupunta hanggang sa makarating sila sa isang sapa. Agad siyang kumuha ng tubig sa kanyang bote at uminom, pakiramdam niya'y sariwang-sariwa ang kanyang katawan. Tinanong niya ang hamster kung alam nito kung saan naninirahan ang Diyosa. Sinubukan siyang sagutin ng hamster, ngunit magkaiba sila ng paraan ng pakikipag-usap. Patuloy itong naglakad, kaya't sumunod na lang si Chanso, nag-aabang kung saan siya dadalhin ng hamster. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking puno na tuyong-tuyo na, kagaya ng mga puno sa lupa. Sa kanyang paglalakad, natapakan ni Chanso ang isang tuyong ginseng, at labis siyang nagtaka kung bakit may ganitong uri ng halaman sa ganoong lugar. Biglang inagaw ng hamster ang ginseng mula sa kanya, at nalito si Chanso dahil akala niya'y para talaga sa hamster iyon. Sa hindi inaasahang sandali, lumitaw ang abiso ng sistema, sinasabing natuklasan na ni Chanso ang Diyosa. Nagduda siya na nagka-glitch ang sistema dahil wala naman siyang nakikitang Diyosa kahit saan. Habang nagrereklamo siya, biglang hinawakan ng hamster ang kanyang binti. Inakala niyang niloloko lang siya nito, kaya't inabot niya ang hamster at sinabi na abala siya at wala sa mood makipaglaro. Ngunit ang ekspresyon ng hamster ay tila may gustong ipahiwatig, isang mahalagang bagay na hindi niya napansin. Sa labis na pagkagulat, napagtanto ni Chanso na ang tuyong ginseng ay ang mismong Diyosa. Hindi siya makapaniwala, dahil ang Diyos ang nakita niya noon ay napakaganda at malusog, at imposibleng maging isang pangit na ugat ng ginseng ito ngayon. Habang nag-aalinlangan pa rin siya, inilabas ng hamster ang isang magnifying glass at iniabot sa kanya. Pagtingin niya rito, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Naalala niya ang mga bilang na tumataas noon habang siya ay nagbubunot ng mga card, na ang ibig sabihin pala ay lumalakas ang impluwensya ng Diyos. Ngayon, hindi siya makapaniwala na ang Diyos ng pagtanggi ay isa palang magandang card. Mahirap itong paniwalaan dahil madalas itong lumalabas. Napaisip si Chanso kung kaya naglaho ang Diyosa ay dahil tuluyan ng bumaba ang kanyang impluwensya.
Pinagmasdan ni Chanso ang Diyosa, nagtataka kung bakit hindi pa ito nagigising. Unti-unti siyang kinabahan, iniisip na baka tuluyan na niyang napatay ang Diyosa nang matapakan niya ito. Habang siya'y nag-aalala, nakatitig lang ang hamster sa kanya na para bang tinitingnan siya bilang isang sobrang tanga. Biglang napaisip si Chanso na baka magising ang Diyosa kung babuhusan niya ito ng tubig. Agad niyang ginawa iyon, at laking gulat niya nang biglang lumitaw ang makinang na berdeng liwanag mula sa katawan ng ginseng. Naisip niya na epektibo ang tubig, kaya't patuloy pa siyang nagbuhos. Sa sobrang sigasig, halos nalunod na niya ang Diyosa sa tubig, pero sa huli, nagising din ito. Halos malunod ang Diyosa, sabay dasal na sana ay tumigil na si Chanso bago siya tuluyang lamunin ng tubig. Mabuti na lamang at bago pa mahuli ang lahat, nagising din siya. Tuwa si Chanso sa kanyang tagumpay, at ganoon din ang hamster na masayang-masaya dahil nabuhay muli ang kanyang Panginoon. Pagkatapos noon, yumuko si Chanso bilang paggalang sa Diyosa, at magalang na nagpakilala bilang kanyang apostol. Pinilit ng Diyosa na umupo upang pagmasdan siya, ngunit si Chanso ay labis na nalito kung ano ang dapat gawin. Biglang lumabas ang isang Windows notification na nagsasabing maaari siyang maging mas malakas kung gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan. Nagulat siya dahil hindi niya alam na may mga kasanayang maaari na pala niyang gamitin. Isa sa mga ito ay tinatawag na basbas ng Diyosa. Bagaman walang nakasulat na paliwanag kung ano ang epekto nito, inakala ni Chanso na ito ay isang kakayahang nagpapaganda ng mga pananim. Kaya't agad niya itong ginamit, ngunit laking gulat niya nang lumabas ang pangalan ng basbas, pagpugot ng ulo. Nabigla si Chanso, dahil malinaw ang ibig sabihin noon, ang pagputol ng ulo. Hindi niya maisip ang sarili niyang namumugot ng ulo ng mga tao para lamang mamuhay ng masagana. Gayunpaman, pinilit niyang kumbansihin ang sarili na imposibleng magbigay ng marahas na kakayahan ng Diyosa ng kasaganaan. Kaya't lumapit siya sa Diyosa upang magtanong kung totoo bang kailangan niyang putulan ng ulo ang isang tao. Ngunit ang naging reaksyon ng Diyosa ay lalong nagpagulo sa kanya, kaya't napilitan siyang isipin na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Habang iniisip niya kung ano-ano ang maaaring mangyari, bigla niyang naisip na baka ang hamster ang tamang target ng pagpugot. Sa mga sandaling iyon, abala pa ang hamster sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Diyosa, hindi alam na pinagmamasdan na siya ni Chanso ng may masamang tingin. Nang mapansin ng hamster ang mga matang iyon, tumalikod ito at nakita si Chanso na armado na at handang hatiin ito sa dalawa. Bago pa man tumama ang karit, mabilis na tumakbo ang hamster, at nagsimula ang habulan. Ngunit nang makita nitong wala ng ibang matatakbuhan, nagtatago ito sa likod ng Diyosa. Kalma lamang na sinabi ni Chanso sa hamster na hindi siya natutuwa sa gagawin niya, ngunit kailangan niyang gawin ito alang-alang sa Diyosa. Biglang nagpanak ang hamster at ang Diyosa, at nang lumingon si Chanso, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa likuran niya. Napansin din niya na agad tumalon ang hamster sa harap ng Diyosa upang protektahan ito. Doon niya napagtanto na hindi pala halimaw ang hamster. Aminado si Chanso sa kanyang pagkakamali at naisip niyang kailangan niyang itama ito sa pamamagitan ng paglaban sa totoong halimaw na nasa harap niya. Ngunit nanatili pa rin ang tanong sa kanyang isipan, kaya ba talaga niya itong talunin? Sa kabila nito, buo ang loob ni Chanso. Humawak siya ng mahigpit sa kanyang karit at sumugod sa halimaw. Dahil sa kakayahang decapitation, malinaw niyang nakita kung saan niya dapat tamaan. Inactivate niya ang kakayahan, sabay talon at hampas ng karit ng buong lakas. Isang bagsak lang, tuluyang bumagsak ang halimaw. Napamangha ang hamster at ang Diyosa sa kanilang nakita. Pagkatapos ng laban, naglakad si Chanso. Pabalik sa Diyosa na para bang wala lang siyang ginawang matindi. Yumuko siya sa harap ng hamster bilang paghingi ng tawad dahil napagkamalan niya itong halimaw at muntik na niyang ipalibing ng buhay. Humingi siya ng kapatawaran, at ngumiti ang hamster habang nagbibigay ng thumbs up, tanda na wala itong galit sa kanya. Natuwa si Chanso sa reaksyon nito at binigyan niya ng pangalan ng hamster, Hamdol. Gustong-gusto ng hamster ang tunog ng pangalan kaya't namula ito sa hiya at tuwa. Pagkatapos noon, biglang lumabas ulit ang Windows notification. Nakasaad doon na ang ulo ng halimaw ay automatikong ililipat dahil sa epekto ng kakayahan.
Doon nalaman ni Chanso ang pangalan ng halimaw na kanyang napatay, ang Immortal Ogre. Dahil nakatalo na siya ng isang ogre, lumitaw din ang isang kill count na nagpapakita na maaari pa siyang pumatay ng mas marami kung gugustuhin niya. Nagulat si Chanso kung bakit tinawag na Immortal ang halimaw, gayong malinaw naman na napatay niya ito. Muli, lumabas ang isa pang notification mula sa sistema, sinasabing ang mga alay na nailipat ay mapupunta na ngayon sa Diyosa. Lumingon si Chanso sa Diyosa at napansin niyang mas naging sariwa at mas maganda ito kaysa dati. Doon niya naunawaan na kung magpapatuloy siya sa pagpatay ng mga halimaw, makatutulong ito sa Diyosa upang tuluyang makabalik sa kanyang dating anyo. Sa pagnanais niyang muling makita ang Diyosa sa pinakamaganda nitong anyo, tumakbo si Chanso para maghanap pa ng mga halimaw na mapapatay. Di nagtagal, nakasalubong niya ang isang malaking grupo ng mga Immortal Ogre. Muli siyang nakatanggap ng paalala mula sa sistema, may mga unidentified points daw na tanging ang world system lamang ang maaaring gumamit, kaya't hindi ito maaaring ipasa o ipagpalit sa iba. Nagulat si Chanso dahil hindi niya alam kung kailan niya nakuha ang mga puntos, ngunit para sa kanya ay magandang bagay iyon. Napag-isip-isip niyang ang susunod niyang gagawin ay alisin ang mga ogre sa paligid. Natutuwa siya dahil kaya niyang gamitin ang decapitation skill, na nagpapadali sa kanya sa pagpatay ng mga halimaw. Mabilis siyang sumugod sa mga ogre, inactivate ang kakayahan, at sa isang hampas lang ng karit, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Lumabas muli ang isang tip mula sa sistema na nagsasabing makakakuha siya ng mga puntos sa tuwing papatayin niya ang isang halimaw. Nakita ito ni Chanso bilang kumpirmasyon na pwede na siyang pumatay ng marami pang halimaw hanggat gusto niya. Sa puntong iyon, 4 na Immortal Ogres na ang kanyang natalo, at naisip niyang baka pumatay pa siya ng 100 ogre, para lang sa katuwaan. Pagkatapos niyang mapuksa ang unang alon ng mga halimaw, masayang sumayaw si Hamdol sa kanyang balikat, parang siya pa ang nakatalo sa mga ito. Tinanong ni Chanso kung bakit tinatawag na Immortal Ogre ang mga halimaw gayong napakadali naman nilang patayin. Dahil wala pang makasagot sa tanong niya, naisip niyang baka makuha niya ang kasagutan kung patuloy siyang lalaban sa mas marami pang halimaw. Pagbalik niya sa puno, nadatnan niya ang Diyosa na mas maganda pa kaysa dati. Napangiti siya dahil mas mabilis ang epekto ng pagpapalakas kaysa sa kanyang inaasahan. Labis siyang nasasabik na muling makita ang Diyosa sa pinakadakilang anyo nito. Itinuro ng Diyosa ang malaking puno na nagdulot ng pagkalito kay Chanso dahil hindi niya alam kung ano ang gusto nitong ipagawa. Maya-maya, naunawaan niya na gusto ng Diyosa na buhatin siya papunta sa puno. Tinulungan niya ito, ngunit muli siyang tinawag ng Diyosa, at sabay lumabas ang mensahe ng sistema na maaari niyang gamitin ang Blessing of Abundance, ngunit bawat kasanayan ay kumukonsumo ng puntos. Hinawakan ni Chanso ang puno at inactivate ang basbas ng kasaganaan. Ginamit niya rito ang lahat ng kanyang skill, points, at sa tulong ng kakayahan, muling namunga ang puno. Laking gulat niya nang makita na ito pala ay isang punong mansanas, at napakaraming malalaking bunga na nakasabit dito. Pumitas siya ng isang higanteng mansanas, na kahit hindi pa siya nakakita ng ganitong prutas noon, pakiramdam niya ay masyadong malaki ito kaysa sa normal. Bagaman tinutokso siyang tikman ito, napagpasyahan niyang ailay muna ang unang bunga sa Diyosa. Tinanggap ito ng Diyosa, at sa kanyang pagkagulat, agad nitong sinipsip at inabsorb ang mansanas sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi makapaniwala si Chanso sa nasaksihan at napagtanto niyang napakalakas pala ng Diyosa. Agad niyang naisip na hindi magandang mapunta sa masamang panig nito. Tumalon siya sa puno upang kumuha ng mas marami pang mansanas para may makain sila ni Hamdol. Habang kumakain sila, naisip ni Chanso na kailangan pa niyang maging mas malakas, dahil ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran ay hindi basta-basta. Kinagat niya ang mansanas at namangha sa sobrang sarap nito, matamis, malutong, at nakakapanibago sa panlasa. Habang tahimik siyang kumakain ng kanyang almusal, ang Diyosa naman ay palihim na nagtataka. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang talunin ni Chanso ang napakaraming halimaw sa loob lang ng isang araw, at higit pa rito, kung paano nito nabuhay ang napakalaking puno sa ganoong kabilas na panahon. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa katawan ng Diyosa habang iniisip kung saan kaya nanggaling ang ganitong klaseng nakakatakot na binatilyo, isang halimaw sa anyo ng tao, na nagngangalang Chanso.
Sa pagsisid sa nakaraan ni Abundance, nalaman na siya ang Diyosa ng pagkain at kasaganaan. Isa siya sa mga pinakamakapangyarihang Diyosa dahil sa mataas na kalidad ng mga produktong agrikultural na kanyang nililika. Gayunman, nang magsimulang lumunin ng Diyos ng katiwalian, corruption, ang iba't ibang paksayon, napilitan si Abundance na tumakas. Sobrang laki na ng kapangyarihan ng katiwalian kaya hindi na siya makalaban. Upang mabuhay, isinuko niya ang kanyang negosyo sa agrikultura at nagsimulang manghuli ng mga halimaw. Ngunit ang kanyang mga alagad ay hindi sanay lumaban. Dahil dito, wala silang naipanalo ni isang laban. Sa huling pagsubok na mailigtas ang sarili, binago nila ang kanilang kasanayan upang lumikha ng bagong paraan ng pamumuhay. Ngunit kahit iyon ay hindi nakasiguro sa kanilang kaligtasan. Ang tinatawag ngayong decapitation skill, na akala ni Chanso ay ginagamit sa pagpugot ng ulo ng mga halimaw, ay orihinal na ginawa upang tulungan ang mga alagad ni Abundance na dalhin pabalik ang ulo ng mga hayop o halimaw na kanilang napatay. Dahil hindi sila mahusay sa labanan, iyon lamang ang kaya nilang gawin upang makatulong. Ngayon, habang pinagmamasdan ni Abundance si Chanso, hindi niya maiwasang matakot. Lubos na naiiba si Chanso sa lahat ng nilalang na nakita niya. Malakas, walang takot, at tila walang hangganan ang enerhiya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Chanso bilang Diyos ang paglilingkuran, ngunit sa huli, napagtanto niyang pagmamay-ari na niya ito bilang kanyang apostol. Habang kumukuha si Chanso ng isa pang mansanas, biglang kumapit ang Diyosa sa kanyang binti. Nagulat si Chanso, inakala niyang susubukan siyang lamunin ng Diyosa. Ngunit ang totoo, gusto lang siyang yakapin ni Abundance upang magpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Kalaunan, nakatulog ang Diyosa sa pagod, kaya't dahan daw ang inihiga siya ni Chanso sa altar upang makatulog ng maayos. Ngunit biglang kumidlat ng malakas mula sa kung saan, dahilan upang kabahan si Chanso na baka magising ang Diyosa. Sa kanyang gulat, tuloy-tuloy pa rin ang tulog nito, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Habang pinagmamasdan niya ang Diyosa, napagtanto ni Chanso na hindi sapat ang mga mansanas upang mabuhay siya sa matagal na panahon. Sa sandaling iyon, nagbigay ng abiso ang sistema, ang delivery event ay nagsimula na. Labis siyang namangha na may ganoong sistema pala, ngunit upang makapagpadala, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga tao sa mundo ng mga mortal, sa daigdig. Napansin din niya na pagod na si Hamdol, kaya't inihiga niya ito sa tabi ng Diyosa at tinakpan ang dalawa ng mga dahon na parang kumot. Samantala, sa Reincarnation Trading Company, sumugod si Hesujan, ang apostol ng sirkulasyon, sa opisina ng kanyang amo. Galit na galit siya dahil binigyan na naman siya ng dagdag na trabaho kahit labis na siyang abala. Lumalabas na nakatanggap sila ng bagong order, ang pagpapadala ng mga mansanas. Ngunit kakaiba ang order na ito, walang perang kasangkot. Ang sistema ay palitan, barter, mansanas kapalit ng iba't ibang kalakal. Napasigaw si Hesujan sa kanyang amo, tinatanong kung may nagawa ba siyang mali at kaya siya pinarurusahan ng ganitong, basurang trabaho. Ngunit mahinahon siyang sinagot ng kanyang amo, hindi ito parusa. Sa katunayan, maganda raw ang biyahe para sa kanya dahil makakapagpahinga siya mula sa trabaho. Sinabi ng kanyang amo na kung mananatili siya sa opisina, lalo lang siyang mapupuno ng gawain, kaya mas mabuting samantalahin niya ang pagkakataon upang makapagpahinga at maayos ang isip. Mariing tumutol si Hesujan, sinasabing siya lang ang palaging pinapadala dahil wala nang ibang gustong sumama. Napangiti ng bahagya ang kanyang amo, medyo kinakabahan dahil alam niyang tama ito. Sa huli, pinayuhan siya ng amo na magmadali sa pag-alis, dahil baka sa biyahe niyang iyon ay may matuklasan siyang swerte o kakaibang oportunidad. Kumaway ito sa kanya habang umaalis, umaasang may magandang mangyayari sa kanyang paglalakbay. Tiningnan ni Hesujan ang mga tala ng mga order at napagtanto niyang napakarami pa niyang kailangang ihatid. Napabuntong hininga siya, umaasang sana'y sulit ang lahat ng ito, dahil kung hindi, siguradong malaking problema ang kakaharapin niya. Samantala, abala naman si Chanso sa pangungulekta ng mga mansanas bilang paghahanda para sa nalalapit na delivery event. Habang abala siya, si Hamdol naman ay nag-e-enjoy, kumakain ng mga mansanas na parang nasa piyesta. Hindi nagtagal, nahuli ni Chanso si Hamdol nang umunguya pa ng isa. Agad niya itong dinamput at sinabihan, "Tigilan mo yan. Para sa kalakalan ng mga to."
Ipinaliwanag niyang kailangan nilang itabi ang mga mansanas dahil may makikita silang bisita mamayang hapon, ang tagapaghatid ng mga kalakal. Dahil alam niyang magmumula pa ito sa malayong lugar, naisip ni Chanso na kailangang magmukha siyang maayos at propesyonal upang makagawa ng magandang unang impresyon. Ayon sa impormasyong nakuha niya nang pumirma siya sa delivery event, nalaman niyang ang mundo pala ay nahahati sa mga block territories, at kasalukuyang nasa proseso ang Conquest Grand Summon event. Bagaman mukha lamang itong karaniwang lupa, may malaking pader sa dulo ng bawat teritoryo, at para makatawid sa ibang block, kinakailangan ang movement ticket. Napagtanto ni Chanso na halos wala talagang nakapaligid sa kanya at aabutin pa siya ng 1 linggo kung maglalakad patungo sa pinakamalapit na nayon. Kaya naman labis siyang natuwa nang malaman niyang 2 araw lang ang itatagal ng delivery. Mabilis iyon para sa kanya, at hindi na siya nagreklamo basta't agad niyang makuha ang mga in-order niya, kabilang dito ang sleeping bags at 1 cushion para sa Diyosa. Plano ni Chanso na mapataas ang affection level ng Diyosa sa kanya hanggang sa pinakamataas na antas, upang makasiguro na hindi siya mapapahamak o mapupunta sa masamang panig nito. Habang abala sa mga paghahanda, napansin niyang muling nagpapakita ang mga immortal ogres mula pa kahapon, na para sa kanya ay magandang balita. Naunawaan din niya sa wakas na ang salitang immortal ay hindi literal na walang kamatayan, kundi tumutukoy sa kakayahan nilang muling mabuhay matapos mamatay. Gayunman, hindi ito alintana ni Chanso. Ang mahalaga sa kanya ay mapatay ang mas marami pang halimaw upang makapangalap ng puntos. Habang nakikipaglaban, muntik na siyang masagasaan mula sa likuran ng isang ogre, ngunit mabilis siyang nakailag. Doon niya napagtanto na mas bumilis at lumakas na ang mga halimaw. Inisip niyang katulad ng mga skills, ang mga halimaw ay lumalakas din sa paglipas ng panahon. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pa rin nararamdaman ang anumang panganib mula sa kanila. Habang abala siya sa pagpatay ng mga halimaw, minamasdan naman siya ni Hisuian mula sa kalangitan. Pareho ang kanyang reaksyon sa lahat ng nakasaksi kay Chanso, puro pagkabigla at pagkahumaling sa kung gaano siya kalakas. Ang tanging nakikita niya ay isang baliw na lalaki na tila ginagawang almusal ang mga halimaw. Ang Immortal Ogre, na dati itinuturing na pangunahing target ng mga dispatcher dahil nagbibigay ito ng mas mataas na puntos kaysa sa karaniwang halimaw, ay halos imposible talunin noon. Kahit ilang ulit itong patayin, palagi itong nabubuhay muli kinabukasan, mas malakas pa kaysa dati. Maging ang mga dispatcher na naglipat ng teritoryo ay patuloy pa ring sinusundan ng Ogre, dahilan upang ito'y ituring na pinakamasamang halimaw sa lahat. Bukod pa rito, kapag tinarget ng Ogre ang isang tao, iniiwan ito ang sumpa sa biktima, unti-unting pinapahina ito hanggang sa tuluyang bumagsak. Sa huli, naging nilalang itong kinatatakutan at iniiwasan ng lahat. Ngunit ang halimaw na iyon, ang Immortal Ogre na kinatatakutan ng buong mundo, ay pinuputol lang ngayon ni Chanso na parang manipis na tissue. Si Hisuian ay nagsimulang mag-isip kung gaano kapusok si Chanso, tila hindi man lang ito nag-aalala sa posibleng pagganti ng mga halimaw. Napansin din niya na hindi man lang nito nililinis o nililigtas ang mga halimaw na kanyang napapatumba. Sa lahat ng kanyang nakita, inakala ni Hisuian na si Chanso ay isang bihasang swordsmaster, ngunit napaisip siya kung bakit isang tulad nito ay namimitas lamang ng mansanas, sa dinami-dami ng pwedeng gawin. Kalaunan, napagtanto ni Hisuian na marahil hindi ganoon katalino si Chanso bilang isang swordsmaster. Gayunman, upang maiwasan ang galit nito, naisip niyang mas mabuting makitungo ng mahinahon at magalang. Matapos talunin ni Chanso ang hukbo ng mga Immortal Ogres, napansin niyang dumami ng husto ang kanyang mga puntos, patuloy pa itong tumataas dahil sa basbas na natanggap niya. Dahil dito, naging 1,000 puntos ang halaga ng bawat mansanas. Naunawaan ni Chanso na hindi na magiging problema sa kanya ang makamit ang 100, at nagtanong siya sa sarili kung bakit may dambana sa rehiyong iyon. Sa huli, napagtanto niyang tila jackpot pala ito para sa kanya. Habang abala si Chanso, lumapit sa kanya si Hisuian at magalang na yumuko. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang kinatawan mula sa trading company, at sinabi niyang dala niya ang padala para kay Chanso. Masiglang kinamayan ni Chanso si Hisuian, humanga pa siya dahil nahanap agad nito ang lugar sa unang subok. Sa kalooban ni Hisuian, natatakot siya dahil alam niyang makapangyarihan si Chanso.
Sinikap niyang maging maingat upang hindi ito magalit. Bigla niyang napansin ang hamster ni Chanso, sobrang lambot at cute tingnan kaya gusto niya itong yakapin. Napansin naman ni Chanso ang kakaibang kislap sa mga mata ni Hesujin at tinanong siya kung masama ang kanyang pakiramdam. Agad naman siyang ngumiti at sinabing maayos lang siya, kahit ang totoo ay sabik lang siyang hawakan ng hamster. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Chanso na sumunod upang ipakita kung saan naroon ang mga mansanas. Pagdating nila roon, naamoy agad ni Hesujin ang matamis na halimuyak ng mga prutas at hindi napigil ang purihin ito. Sumang-ayon si Chanso at sinabing maganda nga ang tubo ng mga mansanas. Hindi makapaniwala si Hesujin na ang punong nasa harap nila ay isang puno ng mansanas. Pumitas si Chanso ng isa at tinanong kung gusto ba ni Hesujin na tikman. Kinuha ito ni Hesujin at nagulat sa laki ng bunga. Hindi siya masyadong umasa na masarap ito, dahil karaniwang kapag malaki ang bunga, nababawasan ang tamis. Ngunit sa unang kagat pa lang, tila nalunod siya sa hindi maipaliwanag na kasarapan. Nalaman ni Hesujin na napakatamis ng mansanas at sakto lang ang asim. Sa isip niya, hindi ito bababa sa 100,000 ginto kung ipagbibili. Agad niyang tinanong si Chanso kung totoo bang 2,000 ginto lamang ang presyo nito, at nang kumpirmahin ni Chanso, napailing siya. Sinabi niya kay Chanso na sobra itong mura, ngunit inakala naman ni Chanso na sinasabi niyang masyadong mahal. Kaya, nagtanong si Chanso kung magkano ba ang sa tingin niya ay tamang presyo. Laking gulat niya nang sabihin ni Hesujin na dapat ay hindi bababa sa 20,000 ginto bawat isa. Halos hindi makapaniwala si Chanso nang idagdag pa ni Hesujin na maaaring umabot pa ito ng 30,000 ginto kung ibebenta sa isang department store. Hindi makapaniwala si Chanso sa kanyang narinig. Kahit na pwedeng lokohin siya ni Hesujin, naisip ng babae na hindi magandang mawala ang isang potensyal na pangmatagalang kliyente. Bukod pa rito, hindi pa siya handang mamatay, dahil pakiramdam niya ay iyon ang maaaring kahihinatnan niya kapag nalaman ni Chanso ang totoo. Ipinaliwanag ni Hesujin kay Chanso na ang mga mansanas ay hindi basta ordinaryong prutas. Ito raw ang kauna-unahang uri ng mansanas na nagkaroon ng kakaibang lasa, isang lasa na ngayon lang niya natikman sa buong buhay niya. Inamin niyang mas mataas pa ang halaga ng mansanas kaysa sa anumang sikat na produkto sa rehiyon na kanyang nakilala. Upang hindi na hamaba pa ang usapan, iminungkahi niya na pansamantalang ilagay sa 20,000 ginto ang presyo ng bawat isa. Pagkatapos, inilabas niya ang isang formal na kontrata at ipinaliwanag kay Chanso na ang natitirang balanse ay maibibigay kapag napirmahan na niya ito. Kinuha ni Chanso ang panulat at maingat na binasa ang kontrata. Nang makita niyang pabor ito sa kanya, ngumiti siya. Ngunit napansin ni Hesujin na may iminungkahi siyang baguhin sa isang bahagi ng kontrata. Nagulat siya nang mapansin na tumaas ang porsyento ng kita ng kumpanya, kaya agad niyang tinanong kung pagkakamali iyon. Ngunit ngumiti lang si Chanso at sinabing hindi iyon pagkakamali, sinadya niya iyon dahil gusto niyang magkaroon ng pangmatagalang ugnayan kay Hesujin. Dagdag pa niya, pinili niyang dagdagan ito bilang pasasalamat sa katapatan ni Hesujin, dahil tapat nitong sinabi kung gaano talaga kamahal ang mansanas. Pagkatapos ay iniabot ni Chanso ang kanyang kamay para makipagkamay, dahilan para mabigla si Hesujin. Magalang naman siyang nagpasalamat sa pagtanggap ni Chanso sa kontrata at ibinigay na ang mga item na in-order nito. Kabilang sa mga iyon ang mga binhi, supply ng pagkain, at mga kagamitan sa pagluluto. Kasama rin doon ang isang pamilyar na itlog, na isang alaalang regalo mula sa trading company. Siniguro ni Hesujin kay Chanso na makatutulong iyon sa kanyang pagsasaka. Habang iniaabot niya ang itlog, pabirong sinabi niya na baka hindi na niya ito kailanganin, dahil tila nag-aalaga na siya ng isa. Napakunot noo si Chanso, dahil wala naman siyang nakikitang pamilyar na tinutukoy. Itinuro naman ni Hesujin si Hamdol, ang hamster, na akala niya ay pamilyar ni Chanso. Ipinaliwanag ni Hesujin na kapag mas maraming puntos ang ibinuhos ni Chanso sa itlog, mas magiging malakas ito pagkapisa. Ngunit binigyan niya ito ng babala, kung susobra sa puntos, maaaring pumutok ang itlog at magresulta sa automatikong kabiguan. Kaya payo niya, tumigil agad kapag nagsimula ng manginig ang itlog. Matapos marinig ang mga tagubilin, sinabi ni Chanso na marahil ay susubukan na lamang niya ito para makuha ang tamang pakiramdam.
Tinanong naman ni Jesujan kung kailan aasahan ang unang ani ng mga mansanas at gaano kadalas ito mangyayari. Sagot ni Chanso, isang araw lang daw ang kailangan. Nagulat si Jesujan, ibig sabihin, magkakaroon sila ng araw-araw na supply ng mansanas. Pagkatapos ng kanilang mahabang, medyo nakakaantok na pag-uusap, inayos nila ang schedule, ang bilang, at ang mga petsa ng pagbisita. Sa wakas, matapos maplansya ang lahat ng detalye, natapos nila ang unang bahagi ng kanilang kasunduan. Pagkaalis ni Jesujan, lumapit si Chanso sa Diyosa upang magpasalamat sa kanya sa pananatiling nakatago habang naroon pa si Jesujan. Tiningnan ni Chanso ang mga supply na kanyang nakuha at halos hindi siya makapaniwala na ganito ka-profitable ang pagbebenta ng mga mansanas. Gayunman, alam niyang utang niya sa Diyosa ang lahat ng ito. Habang nagmumuni-muni, napansin niya ang Diyosa na yakap-yakap ang mga itlog. Doon niya naisip na baka kailangan na niyang pasimulan ang pagpisa ng mga ito sa lalong madaling panahon. Ngunit alam din niyang kakailanganin niya ng mas maraming puntos upang magawa ito. Naunawaan niyang ang pagpuksa sa mas maraming halimaw lamang ang tanging paraan para makamit iyon. Ipinagmamalaki ni Chanso ang lahat ng kanyang narating, ngunit hindi siya bulag sa katotohanan na may mga pagsubok pa ring darating. Gayunpaman, hindi siya natatakot dahil alam niyang siya ay isinilang upang harapin ang mga hamon. Samantala, pagbalik ni Jesujan sa trading company, agad niyang ikinwento sa kanyang boss ang lahat ng nakita niya. Sinabi niyang si Chanso ay tiyak na isang Koreano, ngunit pinaghihinalaan niyang kasapi ito ng isang combat faction. Nagulat ang kanyang boss sa ideyang iyon. Paano raw nagawa ng isang mandirigmang tulad ni Chanso na magpalago ng ganoon karaming mansanas? Ibinunyag ni Jesujan na tinalo ni Chanso ang mga undead monsters gamit lamang ang kalaw-angin na karit, at bawat atake nito ay tumpak sa ulo. Dahil dito, naniwala ang kanyang boss na marahil ay sinusubukan ni Chanso maging isang swordsmaster, sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niya sa matitinding sitwasyon, gaya ng ginawa noon ni Rohan. Sinabi ng boss ni Jesujan na mas makabubuting itago na lamang nila si Chanso, kaysa bigyan pa ito ng mga bantay. Sumang-ayon si Jesujan sa mungkahing iyon. Habang nag-uusap sila, patuloy namang ngumangate ng mga hiwang mansanas ang boss hanggang sa hawakan ni Jesujan ang kanyang kamay, paalalang dapat ay sabay nilang kainin ang mga iyon. Sa kabilang dako, sa mundo ng kasaganaan, abala na si Chanso sa pagbuhos ng puntos sa mga itlog upang subukang mapisa ang mga ito. Napaisip siya kung maliit at cute bang nilalang o malakas na halimaw ang lalabas mula roon. Maya-maya, nabiyak ang itlog at isang maliwanag na liwanag ang bomb-alot sa paligid. Inakala ni Chanso na isang SS rank familiar ang lalabas mula rito. Ngunit naglaho ang kanyang ngiti nang makita niyang isang sisiw lamang ang lumabas. Hindi siya makapaniwala na lahat ng paghihintay at hype ay para lang sa isang malaking manok. Habang umaasa siyang makakakuha ng tagapagtrabaho, napaisip siya kung ano ang gagawin sa sisiw. Ang unang pumasok sa isip niya ay alagaan ito hanggang sa mapakinabangan bilang pagkain, ngunit agad din siyang nagduda, dahil hindi naman niya kayang kainin ang isang nilalang na ginestusan niya ng 120,000 puntos. Upang hindi siya masyadong ma-attach, pinangalanan niya ang sisiw na Ari. Ngunit habang nagsisimula pa lang siyang masanay kay Ari, nagsimulang gumalaw at mabiyak din ang isa pang itlog. Gaya ng dati, na-excite si Chanso, umaasang baka ito na ang familiar na magagamit niya sa trabaho. Ngunit muli siyang nadismaya ng isang baboy ang lumabas mula sa itlog. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang pinangalanan ang baboy na Doji. Lubos na nadismaya si Chanso, iniwan siyang nagtataka kung bakit puro sangkap lang ang nakukuha niya. Inaasahan niyang magkakaroon siya ng isang familiar, ngunit sa puntong ito, iniisip niyang baka niloko siya. Biglang lumapit sina Ari at Doji sa Diyosa upang bumati. Pinakiusapan sila ng Diyosa na patawarin siya sa kabigwang maprotektahan sila. Sa huli, humingi rin ng paumanhin ng dalawa dahil hindi nila nagawa ang nararapat nilang paglilingkod sa Diyosa. Pinahalagahan ng Diyosa ang kanilang katapatan, ngunit pinaalalahanan sila na may isang bagay silang dapat bantayan, si Chanso. Ipinaliwanag ng Diyosa na hindi alam ni Chanso na ang dalawa ay kanyang retainers, at pwede niya silang ipagbili kung sa tingin niya ay wala silang silbi. Mas masahol pa, baka kainin niya sila. Ramdam ng dalawa ang nakakatakot na aura ni Chanso,
na nagpapatunay sa sinabi ng Diyosa. Kaya naman pinayuhan sila na maging maingat at magpakita ng pinakamagandang asal hanggang sa makuha ni Chanso ang communication skill. Sumang-ayon ang dalawa, at napagpasyahan nilang manatiling tahimik at obserbahan ang sitwasyon. Kinabukasan, gaya ng dati, lumabas si Chanso at pangunahing target niya ang mga undead monsters. Maagang nagising sina Doji at Ari dahil sa ingay sa paligid. Agad na nawala ang antok sa kanila nang makita si Chanso na tumakbo at pumatay ng mga undead monsters. Dito nila napagtanto na talagang delikado si Chanso, at hindi nagbibiro ang Diyosa nang sabihan silang maging maingat. Sinabi ni Ari kay Doji na tinitingnan sila ni Chanso sa kakaibang paraan, at nagpanik si Doji nang maalala iyon. Pagkatapos niyang tapusin ang pagpatay sa mga undead, lumitaw sina Ari at Doji na may tuwalya sa ulo. Pinupuri si Chanso sa kanyang pagsusumikap, at sinasabing gamitin ang tuwalya para linisin ang sarili. Sa wakas, naunawaan ng dalawa ang sinabi ng Diyosa tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang. Nagpasalamat si Chanso sa kanila sa pagiging maalalahanin at matapos malinis, inalok niya sila ng isang mansanas. Dali-daling lumapit si Doji sa plato, samantalang si Ari ay pilit nagpapanggap na hindi siya gutom. Masaya si Chanso na pakainin ang dalawa, sapagkat narinig niya na ang baboy na pinakain ng ubas ay laging mas masarap. Sinikap ni Ari pigilan si Doji na kainin agad ang mansanas, upang hindi ito lumaki at maging lasa ni Chanso sa nais niyang ihanda. Ngunit nahikayat din si Ari sa tamis ng mansanas dahil sa dami ng puntos na ibinuhos ni Chanso. Sa kabila nito, nagawa niyang kontrolin ang sarili. Pagkatapos, inalok siya ni Chanso ng mga butil, at hindi na nag-aksaya ng oras si Ari, agad niya itong kinain, sapagkat alam niyang tama ang desisyon niya, at hindi siya magiging fried chicken tulad ni Doji. Lumipat si Chanso sa pagsasaka. Pinag-utusan niya si Doji na hukayin ang lupa, habang nagtatanim si Ari ng black bean seeds. Pagkatapos, tinakpan ni Chanso ang lupa, binigyan ng tubig ang mga binhi, at idinagdag ang blessing of abundance. Sa loob ng ilang sandali, nagkaroon na siya ng malusog at masaganang taniman. Habang hawak ni Chanso ang isa sa mga binhi, agad itong napansin ni Ari. Agad siyang lumapit kay Chanso, ngunit itinago nito ang binhi at ipinaliwanag na ang unang ani ay para sa Diyosa. Gaya ng dati, ibinigay ni Chanso ang binhi sa Diyosa, at tulad ng karaniwan, ito ay nasipsip sa kakaibang paraan ng Diyosa. Pagkatapos, sinabi ni Chanso kina Ari at Doji na oras na para kumain, dahil mamaya ay magtatanam sila ng patatas. Hindi tulad ng dati, kumain ngayon si Ari ng kasing dami ni Doji. Sa huli, parang pinalobo ang kanilang katawan, at naniniwala si Ari na siya ay tapos na, dahil hindi niya mapigilan ang gutom. Samantala, masaya si Chanso na masigasig silang kumakain, at ito ang nagsilbing motibasyon niya upang magtanim ng mas maraming pananim na kanilang may-enjoy. Biglang dumaan sa isip niya ang mga mansanas, at umaasang maayos ang bentahan nito sa merkado. Sa tindahan, napansin ng boss ni Hesujan na ang mga mansanas na lamang ang natitira para ibenta. Maraming tao ang nagtipon, ngunit wala pa ring handang bumili, na hindi rin nakapagtataka. Maayos naman ang pagkakadekorasyon at packaging ng mansanas, ngunit iniisip ng mga tao na hindi sulit ang 200,000 ginto para sa isang mansanas. Nalito at na-frustrate ang boss, hindi niya alam kung paano mahihikayat ang mga tao na tikman ang mansanas. Sigurado siya na magbabago ang isip ng lahat matapos ang isang kagat, ngunit ang hamon ay paano sila mapipilit na tikman. Biglang may narinig siyang bumibili ng mansanas. Agad siyang nagtanong sa attendant kung ano ang nangyari. Ibinunyag ng attendant na lahat ng mansanas ay nabenta na. Hindi makapaniwala ang boss dahil may sobra pa naman, ilang sandali lang ang nakalipas. Ipinakita ng attendant ang lagda sa resibo, nakasulat doon ang pangalan ni Rohan. Doon niya naisip na ang bumili ng lahat ng mansanas ay walang iba kundi si Rohan, ang pioneer ng handicap training method at kilala bilang walang kapantay na swords master. Napagtanto ng manager na talagang nakapagsapalaran sila ng malaking tagumpay. Dahil dito, naging balita ang mga mansanas, at naniwala ang lahat na ito ang kinain ni Rohan para maging isang swords master. Simula noon, patuloy na tumatawag kay Ryu, boss ni Hesujan, ang maraming tao na gustong bumili ng isang kahon o kahit 100 kahon ng Miracle Apple.
Isang linggo matapos dumating si Chanso sa mundo ng kasaganaan, inamin niyang masaya ang kanyang buhay. May dala siyang patatas at handa na itong lutuin. Habang nagluluto, hinahawakan ni Doji ang kanyang binti, ipinapakita ang interes. Sinabi ni Chanso na hindi para kay Doji ang patatas dahil kakakain lang niya, ngunit binigyan pa rin siya ng kaunting pagkain. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Hesujan, at nagulat siya nang makita na lahat ng familiar ni Chanso ay napisa na. Nakatingin siya sa mga cute na teddies na maaari niyang yakapin upang magpasaya ng loob. Samantala, sina Hamdol at ang iba pa ay nagbabantay sa Diyosa upang hindi ito matamaan ng titig ni Hesujan. Tinanong ni Chanso si Hesujan kung bakit siya dumating. Sagot ni Hesujan na may magandang balita siya para sa kanya. Inilabas niya ang mga resibo ng bentahan at ipinakita kay Chanso na lahat ng mansanas ay nabenta, at lahat ay sa presyong nakatakda. Hawak ni Chanso ang kanyang ulo sa gulat at pagkabighani, dahil nagawa ang lahat sa loob lamang ng 2 araw. Sinabi ni Hesujan na ang pinaka hindi kapanipaniwala ay lahat ngayon ay gustong matikman ang mansanas. Namangha si Chanso dahil hindi niya inakala na ang mansanas ay pwedeng magkaroon ng ganitong halaga. Naalala niya na karaniwang nabebenta ang mansanas ng mas mababa sa 1,000 ginto, at dahil nakukuha niya ang 30% ng kita, mabilis niyang nakompute na makakagawa siya ng hindi bababa sa 60,000 ginto bawat mansanas. Napagtanto niya na kung may benta niya ang 50 mansanas sa isang araw, makakakuha siya ng 3 milyong ginto sa loob lamang ng isang araw. Lalong namangha si Chanso nang maisip na pwede siyang magkaroon ng taunang kita na 1 bilyong ginto. Masaya siya na nasa tamang direksyon ang kanyang ginagawa, at naniniwala siyang sa tulong nito. Baka makahanap siya ng clue tungkol sa kanyang mga magulang. Sinabi niya kay Hesujan na hindi niya intensyon ang maging mood killer, ngunit tinanong niya kung hanggang kailan sa tingin niya tatagal ang hype sa Emperor Apples. Alam ni Chanso na sikat ang mga mansanas sa ngayon, ngunit alam din niya na hindi pwedeng magpatuloy ang bentahan sa ganitong taas ng presyo sa hinaharap. Pinatahimik ni Hesujan ang kanyang agam-agam at sinabi na naintindihan niya ang concern ni Chanso. Ipinaliwanag niya na kung 100 mansanas ang ibebenta kada araw sa target audience na 1 milyon, pwede pa rin silang magnegosyo sa loob ng 27 taon. Namangha si Chanso sa numerong iyon at inakala niyang labis ito, ngunit pinayuhan siya ni Hesujan na wala siyang dapat ikabahala. Pagkatapos, tinanong ni Hesujan kung naisip na ba ni Chanso ang pagtaas ng produksyon ng mansanas. Ngumiti si Chanso ng bahagya at sinabi na nakapagpalago rin siya ng iba pang pananim, at magiging masaya siya kung matitikman ni Hesujan ang mga iyon. Tiniyak niya na kasing tamis at masarap ang mga ito gaya ng mansanas. Nagningning ang mga mata ni Hesujan na parang duwende nang marinig iyon. Sinabi ni Chanso na umupo muna siya habang ihahain niya ang patatas. Una, tinikman ni Hesujan ang patatas at naghilak sa tuwa sa tamis nito. Nagsimulang isipin ni Hesujan ang lahat ng magandang resulta na pwedeng makuha kung maayos na pamahalaan ang patatas. Kasabay nito, nagdala si Chanso ng pancakes at fries. Natuwa si Hesujan at hindi maiwasang dumulas ang luha sa kasiyahan habang kinakain ang mga iyon. Sinabi niya na ang potato fries ay pwede nang ituring na main dish kaysa side dish. Tinapos ni Chanso ang combo sa pamamagitan ng roasted sweet potatoes. Sa sandaling ihain niya ito, naging sabik si Doji at Ari at pilit humihingi na ibigay din sa kanila. Inirekomenda ni Chanso na sabay-sabay silang kumain. Napansin ni Chanso na medyo payat si Ari, at alam niya kung bakit. Palaging ninanakaw ni Doji ang pagkain ni Ari, kaya hindi siya nakakakain ng maayos. Tumalon si Hamdol sa mesa upang kumain kasama si Hesujan, at tinanong ni Chanso si Hesujan kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa patatas, dahil balak din niyang ibenta ang mga ito. Nagpasalamat si Hesujan sa masarap na pagkain at tinanong kung may paraan ba upang mapalago pa ang mga pananim at madagdagan ang produksyon ng mansanas. Sumagot si Chanso na magiging mahirap ito, dahil kakailanganin niya ng mas maraming puntos. Gayun din, naisip niya na hindi rin matalino na gamitin lahat ng puntos sa pagsasaka. Ipinaabot ni Hesujan na pinapahalagahan niya ang pagsisikap ni Chanso, ngunit pinayuhan siyang mas pagtuunan ng pansin ang mansanas. Binigyang diin ni Hesujan na lahat ng apostles ay Koreano, at ang kultura ng mundong ito ay nakabatay dito.
Pinuri niya ang pagkain, ngunit ipinaliwanag na mahirap magsingil ng mataas na presyo para lamang sa mga pananim. Dagdag pa niya, hindi magiging kasing kumikitang pananim ang mga ito kumpara sa mansanas, kahit pa tumaas ang demand. Sa wakas, lumuhad si Hesujan at buong puso niyang ipinakiusap kay Chanso na gawin ang apple production bilang pangunahing proyekto. Nang makita niyang hindi mababago ang isip ni Hesujan, tinanong ni Chanso kung 100 mansanas kada araw ay sapat na. Nang marinig ito, nagniningning ang mga mata ni Hesujan at agad siyang nagpasalamat kay Chanso sa pagsunod sa mungkahi. Kinabukasan, gaya ng dati, lumabas si Chanso upang manghuli ng mga halimaw. Tinanong ni Doji si Ari kung mahalaga ba na sundan nila si Chanso sa bawat paglabas. Sumigaw si Ari kay Doji na sila lamang ang makakapagbantay, dahil si Hamdol ay halos walang silbi. Hindi nila alam na nagtataka pala si Chanso kung bakit palagi silang sumusunod sa kanya, at inakala niyang sila ay mga combat-type familiars. Hindi niya inakala na ang mga tunay na familiar ay halos walang silbi, na ang tanging maibibigay lamang ay kainin ng kanyang oras at pasensya. Ngunit nawala agad ang kanyang pangamba nang makita ang dalawa na hinahabol ng undead monster. Pinagalitan niya ang sarili dahil inakala niyang karapat-dapat sila sa hype na ibinibigay niya. Biglang natagilid si Doji, at nagkaroon ng pagkakataon ng undead monster na lapitan siya. Sinubukan ni Chanso na abutin si Doji, ngunit napakalayo ng distansya. Tinangkal niyang kunin ang atensyon ng monster sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Hamampas siya gamit ang kanyang karit, ngunit naging walang silbi ito dahil maiksi ang abot. Biglang namatay ang monster, na nagulat si Chanso dahil alam niyang hindi pa naabot ng karit ang monster. Na-realize niya na maaaring na-upgrade ang kanyang skill, at lumawak ang range nito. Sinubukan niyang humawak mula sa distansya at hampasin ang mga halimaw. Sa isang hampas lamang, maraming target ang natamba, at lumabas ang window ng notification tungkol sa bagong range ng skill. Bukod dito, nakuha rin niya ang bagong skill na, Mass Decapitation, na labis na nagulat si Chanso. Ngunit naisip niya agad na magagamit niya ito para harapin ang mas maraming halimaw. Sinimulan ni Chanso ang kanyang pagwawala habang walang awang pinuputol ang ilang halimaw na nasa paligid. Dahil dito, labis na natakot sina Ari at Doji. Agad silang tumakbo pabalik sa Diyosa, na nagulat nang makita silang bumalik ng ganoon kabilis. Ipinahayag ni Ari sa Diyosa na maaaring lumakas pa si Chanso, ngunit mahalaga rin umano na makuha niya ang kakayahang makipag-ugnayan. Pinakalma naman sila ng Diyosa at sinabing hindi pa siya kailanman nagkaloob ng ganoong uri ng kakayahan. Dito, sinabi ni Doji na ang pangalan ng bagong kasanayan ni Chanso ay Mass Decapitation. Lalong nagulat ang Diyosa nang marinig ito. Ramdam niya ang unti-unting gumagapang na takot sa kanyang katawan dahil yun ang unang beses niyang marinig ang ganoong kakayahan. Kahit siya mismo ay walang ideya kung anong klaseng nilalang si Chanso, iniisip pa nga niya na baka isa itong Grim Reaper na isinugo mula sa impyerno. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng Diyosa na maaaring alam niya kung ano ang nangyayari. Nang marinig iyon, agad na inisip ni Doji na baka ang Diyosa nga mismo ang nagkaloob ng kakayahan kay Chanso. Dahil sa kabobohan nito, napilitan si Ari na sampelan si Doji at sinabihang makinig muna sa paliwanag ng Diyosa bago gumawa ng mga walang kwentang hinuha. Pagkatapos ay tinanong ni Ari ang Diyosa kung ano ang palagay niya sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng Diyosa na ang kakayahan ni Chanso ay marahil nag-evolve. Ayon sa kanya, ang decapitation skill ay isang binagong bersyon ng harvesting skill. Ipinaalala ng Diyosa na ang evolved na kakayahan ay nagbibigay daan sa gumagamit nito upang makapagsagawa ng mas malawak na uri ng harvesting. Kaya naniniwala siya na ganoon din ang nangyari kay Chanso, na ang dating kakayahan ay umunlad tungo sa mass decapitation. Nagulat si Ari sa narinig at sinabi niyang ang ganitong uri ng pag-evolve ay karaniwang nagagawa lamang ng mga first-year apostles. Sumang-ayon naman ang Diyosa at sinabing iyon mismo ang dahilan kung bakit nakakatakot si Chanso. Ngunit idinagdag din niyang mabuting tao ito, kaya kahit paano ay nakakahinga siya ng kaunti. Ayon sa Diyosa, maaaring mabilis na lumalakas si Chanso, ngunit dahil din sa kanyang paglago, nagiging mas ligtas sila sa ngayon. Sa huli, sinabi ng Diyosa na pagkabalik ni Chanso, siya na mismo ang magkakaloob sa kanya ng communication skill.
Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Chanso. Agad naman siyang sinalubong ng Diyosa na halatang sabik at masigla. Ibinigay nito kay Chanso ang pagkakataong pumili sa pagitan ng dalawang bagong kakayahan. Ipinaliwanag ng Diyosa na bawal para sa kanya na direktang tukuyin ang landas ng isang apostol, kaya nasa kamay ni Chanso ang desisyon. Tinitigan ni Chanso ang status screen at nakita niyang mayroon siyang dalawang pagpipilian, promise of abundance at communication. Kumpiyansa ang Diyosa na pipiliin ni Chanso ang communication skill, dahil gusto niyang kausapin ito ng maayos, pasalamatan sa lahat ng nagawa nito, at sabihing iwasan ang panganib. Ngunit matapos mag-isip ng ilang sandali, ikinagulat ng lahat ng piliin ni Chanso ang promise of abundance. Hindi ito inasahan ng Diyosa. Bago siya nagdesisyon, matagal muna niyang pinagmasdan ang dalawang kakayahan. Napansin niya na ang communication skill ay kakayahang makipag-usap lamang sa mga halaman at hayop. Sa isip ni Chanso, kung pipiliin niya ito, tiyak na araw-araw siyang maririnig na sinisigawan o sinasabihan ni Ari at ng iba pa kapag naiinis sila sa kanya, kaya't magiging impyerno ang kanyang buhay. Naalala rin niya ang kasabihang, ignorance is bliss, kaya napagpasyahan niyang mas mainam na huwag marinig ang mga reklamo ng lahat. Dahil dito, pinili niya ang promise of abundance. Ngunit nang mapili niya ito, napansin niyang biglang naging malungkot ang lahat. Ngayon, mayroon na siyang dalawang kakayahan sa listahan, ngunit tulad ng dati, wala itong anumang paliwanag o description. Kumuha si Chanso ng isang mansanas at inalay ito sa Diyosa bilang unang handog. Sa kanyang pagkagulat, tumalikod ang Diyosa at nagsimulang umiyak. Mula sa status screen, natutunan ni Chanso na ang puntos ng kakayahan ay babalik depende sa kung paano niya ito ginagamit. Nagtaka siya kung bakit tinanggihan ng Diyosa ang kanyang alay, lalo pat layunin lamang niyang pasayahin ang lahat. Pinisil niya ang pisngi ng hamster upang aliwin ito, at napangiti naman ang maliit na nilalang. Nilapitan din niya si Doji at kiniliti sa tiyan, ngunit laking pagtataka niya nang walang puntos na bumalik. Habang iniisip niya kung ano ang mali, biglang dumating si Hesujan nang nagmamadali. Sinabi nitong kailangan niyang angkinin at ipagtanggol ang block. Nabigla si Chanso at agad na nagtanong kung may planong umatake sa kanila. Ipinaliwanag ni Hesujan na posible ito dahil naging sobrang popular na ang Emperor Apple. Dahil sa sobrang demand, napilitan silang limitahan ang pagbili ng mansanas sa isa lamang bawat tao. Kahit ganoon, mahigit 5,000 katao na ang nagpareserba. Nabigla si Chanso sa bilang, lalo na nang marinig niyang kahit matagal dumating ang produkto, ayos lang sa mga tao basta't makuha nila ito balang araw. Ipinaliwanag ni Hesujan na dahil sa kasikatan ng Emperor Apple, natural lamang na magkaroon ng mga magnanakaw o raiders na magtatangkang agawin ang mga ito pati ang buong block. Mas pinasama pa ng sitwasyon ang katotohanang nasa labas ng authority zone ang block ni Chanso, kaya't walang anumang proteksyon laban sa krimen. Sinabi ni Hesujan na kung sana ay mayroon silang malakas na bakang o proteksyon, tiyak na mag-iiba ang takbo ng laban. Napaisip si Chanso ng malalim, at napagtanto niyang ang tanging sumusuporta sa kanya ay ang Diyosa. Naiintindihan niyang kapag natalo siya, tuluyang magwawakas hindi lang ang Diyosa kundi pati ang buong rehiyon. Ipinaliwanag ni Hesujan kay Chanso na ang unang hakbang upang mapigilan ang kaguluhan ay ang pag-angkin ng block at pagkabit ng matatag na gate. Sang-ayon naman si Chanso at sinabing kung makukuha rin nila ang mga kalapit na block at magtatayo ng disguised base, mas mapapalapit sila sa lokasyon ni Hesujan. Na-excite si Hesujan sa ideyang ito, dahil kapag nasakop nila ang block at nakapagtayo ng pinto, hindi na sila magkakaroon ng problema sa mga movement. Restrictions. Pagkatapos, nagtanong si Chanso kung bakit biglang dumami ang mga reservation. Sa tingin niya, hindi ito normal. Sagot ni Hesujan, nagkakagulo na ang buong block dahil sa epekto ng Emperor Apple. Naguluhan si Chanso at tinanong kung anong epekto ang tinutukoy. Ipinaliwanag ni Hesujan na kumalat ang balitang ang Emperor Apple ay may kakayahang magpagaling ng lahat ng sakit. Nabigla si Chanso dahil hindi niya kailanman naisip na kaya nitong gawin ang lahat ng ipinapalaganap ng mga tao. Kahit si Hesujan ay tila naniniwala na rin sa mga sabi-sabi, ngunit si Chanso ay hindi nagaanong pinansin iyon, dahil para sa kanya, mansanas lang iyon. Samantala, sa ibang lugar,
isang makulat na mamamahayag ang palihim na sumusunod kay Rohan habang ito'y pumapasok sa ospital, hawak-hawak ang kanyang kamera. Dinalaw ni Rohan ang kaibigan niyang si Yunso, isang Grand Alchemist, at sinabi nitong may dala siyang get well gift. Pagbukas ng kahon, tumambad kay Yunso ang isang kahon ng Emperor Apples. Nagulat si Yunso dahil narinig na rin niya ang mga tsismis tungkol dito. Kumagat siya ng isa at agad na napasigaw sa tuwa, sobra raw ang sarap at sustansya ng prutas. Namangha si Yunso at nagtanong kung paano ito napalago ng ganoon, ngunit pinutol ni Rohan ang usapan at sinabing hindi naman siya eksperto sa pagkain. Habang dahan daw ang nilalasap ni Yunso ang prutas, si Rohan naman ay walang pakundangang nilalantakan ang mga mansanas. Napatingin si Yunso at sinabing imposibleng magkaroon ng ganitong kalidad kahit gamitan pa ng pinakamagandang pataba. Bigla siyang napasigaw sa takot ng mapansing kasabay niyang kumakain si Rohan. Ngunit tinawanan lang siya ng kaibigan at sinabihang bilisan na lang ang pagkain. Ipinagyabang naman ni Yunso na hindi siya nag-aalala, dahil pwede naman daw siyang tumawag sa San Juan Department Store at umorder ng sarili niyang kahon. Pero agad siyang nawala ng pag-asa nang malaman na kahit isa siyang kilalang tao, hindi na siya mabibigyan dahil sobrang dami na ng mga nakareserba. Sinubukan pa niyang mag-alok ng triple ang presyo, ngunit kahit ganoon, tumanggi pa rin ang tindahan dahil ubos na ang lahat ng stock. Habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa, patuloy namang kumukuha ng litrato ang mamamahayag. Ilang sandali lang, lumabas ang isang artikulo na nagsasabing ang Emperor Apple ang dahilan kung bakit nakalabas ng ospital si Yunso. Nang makita ito, galit na galit si Ryu. Alam niyang lumalaganap na ang mga tsismis, at ang bagong artikulo ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon. Hindi niya matanggap na halos lahat ay naniniwalang himala at lunas sa lahat ng sakit ang Emperor Apple. Pagbalik sa Abundance, sinabi ni Chansu sa Diyosa na kailangan niyang lumabas sandali upang sakupin ang mga kalapit na block. Ipinag-utos niya kina Doji at Ari na sila ang baalang magbantay sa Diyosa habang siya ay wala. Nagulat ang Diyosa nang marinig ito. Hindi niya akalaing aalis si Chansu upang mag-claim ng mga teritoryo, lalo na't ang bagong kakayahan nito ay hindi naman panglaban. Dahil sa pag-aalala, hinawakan ng Diyosa ang kanyang binti upang pigilan siyang umalis. Dahil hindi niya ito naiintindihan, inakala ni Chansu na gutom lamang ang Diyosa at kailangan ng protina. Ngumiti siya at masayang nagtanong kung ayos lang ba ang baka. Agad siyang nagtungo sa storage room upang kunin ang frozen beef na dati pa niyang in-order. Tuwang-tuwa si Chansu dahil iyon ang unang totoong karne na makakain niya. Sa lupa, puro lab-grown meat lamang ang kanyang natitikman. Mabilis niyang binuksan ang kalan at sinimulang ihawin ang karne, habang napapangiti sa amoy na ibang-iba sa peke o cultured na karne na nakasanayan niya. Si Doji ay sobrang sabik ng kumain, ngunit pinaalalahanan siya ni Chansu na para sa Diyosa ang karne. Napasimangot si Ari at sinabing kakakain lang ni Doji, pero mukhang handa na naman itong lumamon ng inihaw. Habang abala si Chansu sa pagluluto, kitang-kita ang inis at kaba sa mukha ng Diyosa, ngunit inakala ni Chansu na sobrang gutom lang ito. Ilang sandali pa, natapos niya ang pagluluto at masiglang iniabot ang karne sa Diyosa. Laking gulat niya nang itapon lang ng Diyosa ang masarap na karne sa lupa. Naguluhan si Chansu at naisip na baka panis o sira ang karne, kaya kinuha niya ang isang piraso upang tikman ito. Lalong nagulat siya nang malaman na matamis at masarap pa rin, bagaman parang may kulang, hindi nito kayang tapatan ang nakamamanghang lasa ng unang beses niyang matikman ang Emperor Apple. Sa isip niya, iyon marahil ang dahilan kung bakit ayaw kainin ng Diyosa. Hindi niya alam, umiiyak ang Diyosa sa takot na baka mapahamak siya, ngunit hindi niya ito marinig, dahil tinanggihan niya noon ang communication skill. Samantala, masayang nagdiwang sina Ari at Doji matapos marinig mula kay Chansu na magdadala siya ng masarap na karne pagbalik niya. Pagsapit ng gabi, lumabas si Chansu ayon sa plano. Habang mahimbing na natutulog sina Ari at Doji, gising pa rin ang Diyosa, balot ng pag-aalala. Pagdating ni Chansu sa hangganan ng block, lumabas sa system ang tanong kung gusto niyang lumipat sa susunod na block. Pinili niya ang yes, at agad siyang dinala sa isang madilim na lugar. Binuksan niya ang kanyang lantern upang makita ang paligid, at napagtanto niyang nasa kagubatan siya, malayong malayo sa dati niyang kinaroroonan.
Bigla na lang sumulpat ang mga lumilipad na halimaw at tumakbo siya agad dahil sobrang liit ng mga ito at hindi niya kayang targetin ang mga leeg nila. Napagpasyahan niyang bumalik na lang sa pinanggalingan, ngunit bago pa siya makagalaw, tumawid mula sa kabilang block ang mga undead monsters. Nagulat siya nang makita ang mga ito, ngunit bago pa siya umatake, napansin niyang hindi sila umaatake. Hindi niya alam na nasa panig niya ang mga ito. Handa silang protektahan si Chanso laban sa ibang halimaw, dahil naniniwala silang sila lamang ang may karapatang pumatay sa kanya. Sa kagustuhang mapanatili iyon, ang mga undead mismo ay handang ipagtanggol si Chanso. Pagkatapos noon, agad na nagtungo ang mga nilalang na hindi namamatay patungo sa mga insekto upang lipulin ang mga ito. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Chanso na umatras pabalik sa sarili niyang teritoryo. Pagbalik niya, bigla siyang inabisuhan ng sistema na nakatanggap siya ng karagdagang puntos dahil sa pagkatalo ng mga evolved monsters. Nagulat si Chanso dahil kumikita siya ng puntos mula sa mga halimaw na napatay ng mga immortal na halimaw. Napangiti siya ng may pagkademonyo, para bang nakahukay siya ng gintong mina ng mga puntos. Na-realize niya na nagbago ang lahat. Habang patuloy siyang kumikita ng puntos, dumarami rin ang mga kliyente niya. Ang mga nilalang na dati tinatakbuhan niya, ngayon ay nagbibigay na ng bonus sa kanya. Samantala, sa loob ng department store, nagrereklamo si Hesujen tungkol sa dami ng tawag at mga order na natatanggap nila. Inamin naman ni Ryu na matagal na nilang hinayaan ang mga chismis na kumalat, ngunit hindi na raw nila ito maaaring pabayaan pang lumala. Upang mapigilan ang kaguluhan, inutusan niya si Hesujen na bawal nang banggitin kahit kailan ang tungkol sa Emperor Apple. Sinabi ni Ryu na hindi na sila sisigot sa anumang tanong o panayam. Mula ngayon, puro katahimikan at kawalang pakialam ang magiging tugon nila. Ngunit nag-aalala si Hesujen na baka hindi ito maging epektibo dahil tiyak na mauuwi iyon sa kaguluhan. Iginiit ni Ryu na kahit anong mangyari, hindi sila dapat magsalita, kahit patakutin sila. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, biglang may lumitaw na espada sa kanyang leeg, parang bumaliktad ang biro niya at naging totoo. May boses na nagsalita mula sa likuran, humihingi ng paumanhin sa pagkagulat nila. Nang lumingon si Ryu, nakita niyang ang may hawak ng espada ay walang iba kundi si Rohan, ang Master Swordsman. Nanigas si Ryu sa takot at agad na nagtanong kung bakit naroon si Rohan sa opisina. Ipinaliwanag ni Rohan na nakausap na niya ang boss ni Ryu, ngunit hindi ito nagbigay ng sagot na gusto niya. Umaasa raw siyang mas magiging matulungin si Ryu. Pagkatapos ay diretsyong tinanong ni Rohan kung sino ang responsable sa pagtatanim ng Emperor Apple, at saan matatagpuan ang taong iyon. Sa sobrang kaba, tumakbo si Ryu sa likod ni Hesujen at sinabing siya na lang ang magpaliwanag sa nakakatakot na Rohan. Nabigla si Hesujen, bakit siya ang tinatago ni Ryu, gayong siya ang senior at dapat siyang nagtatanggol. Hysterical na sabi ni Ryu na hindi niya inasahan na magdadala ng totoong espada si Rohan sa isang civilized na pag-uusap. Hindi na alam ni Hesujen kung matatawa o maiinis. Sa loob-loob niya, ngayon niya naintindihan ang kasabihang, basura ang mga boss. Ngunit kahit takot, hindi siya umatras. Matapang niyang sinabi kay Rohan na ang kumpanya nila ay hindi basta-basta nagbubunyag ng impormasyon tungkol sa mga kliyente. Nang marinig ito ni Rohan, bigla niyang hinugot ang espada. Halos himatayan sa takot sina Ryu at Hesujen. Pero sa halip na atakihin sila, ibinagsak lang ni Rohan ang espada sa sahig. Sinabi niyang hindi na niya sila kailangan dahil hahanapin na lang niya ang magsasaka gamit ang kanyang instinct. Pagkasabi noon, tumalikod si Rohan at umalis, naiwan sina Ryu at Hesujen na tula lang nagtataka. Hindi maintindihan ni Hesujen ang ibig sabihin ng instinct, kaya tinanong niya si Ryu. Ipinaliwanag ni Ryu na ang mga sword master ay may likas na pakiramdam na higit pa sa ordinaryong tao. Narinig daw niya noon na marami ng problema si Rohan na nalutas gamit lamang ang instinct. Namangha si Hesujen sa narinig at napaisip kung posible nga bang totoo ang sinabi ni Rohan. Makaraan ang 2 araw, naghihintay si Chansu sa pagdating ni Rohan matapos siyang bigyan ng babala ni Hesujen. Nagtataka siya kung bakit hindi pa dumarating si Rohan sa bahay niya kahit 2 araw na ang lumipas. Bigla siyang nakatanggap ng abiso mula sa sistema, may pumasok daw sa kanyang block. Wala siyang duda, alam niyang si Rohan iyon.
Tumayo siya sa may pintuan, handang salubungin ito anumang sandali. Ngunit sa kanyang pagtataka, walang pumasok. Inakala niyang nagkaroon lang ng aberya sa sistema, dahil lahat ng bisita ay dapat dumadaan sa gate. Sinuri niyang muli ang sistema at napagtanto niyang wala itong sira. Dahil dito, nagpasya siyang lumabas upang tingnan ang paligid, at doon siya nabigla. Kitang-kita niya si Rohan na winawasak ang bahagi ng harang gamit lamang ang espada nito. Sa tanaw pa lang ni Rohan, nanlamig na si Chansu sa takot. Lumapit si Rohan at diretsyong tinanong siya kung siya ba ang nagtatanim ng mga Emperor Apple. Pinilit ni Chansu itago ang kaba at binati si Rohan ng may pagpapanggap na kalmado. Ngunit hindi nagpaligoy-ligoy si Rohan at agad sinabi ang pakay niya, bibili raw siya ng mga mansanas. Napasinghap si Chansu sa gulat at nagtanong kung ilang piraso ang gusto ni Rohan. Kalma lang na sagot ni Rohan na gusto niya ng 100 mansanas, pero kung makakakuha siya ng 200 piraso, mas mabuti. Halos mapasigaw si Chansu at sinabing imposibleng makuha ang ganoong karami. Ipinaliwanag niyang ang pinakamataas na bilang ng mansanas na pwedeng ibenta niya ay 50. Hindi na nakipagtalo si Rohan at sinabing ayos lang sa kanya ang 50. Tinanong ni Chansu kung magkano ang handang ibayad ni Rohan, at sagot nito, 200,000 ginto. Kada mansanas. Halos hindi makapaniwala si Chansu. Sinabi pa niyang wala silang maayos na packaging tulad ng mga department store, ngunit hindi ito ininda ni Rohan. Muli niyang tinanong kung alam ba ni Rohan na ang presyo nito ay kapareho ng nasa department store. Tumanggo lang si Rohan at sinabing alam niya. Dahil sa sobrang taas ng halagang iyon, hindi maiwasan ni Chansu na mapaisip na magbenta pa ng mas marami. Dinala niya si Rohan sa puno ng mansanas, at halatang sabik si Rohan sa masarap na prutas na makakain niya. Nilapitan ni Chansu ang puno at ginamit ang kanyang kakayahan, ang Blessing of Abundance. Agad na nagsilabasan ang mga mansanas sa mga sanga, at mabilis niyang kinuha ang kanyang karit upang anihin ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Rohan. Sa halip, inilabas ng Swordmaster ang kanyang espada at sa loob lamang ng ilang segundo, naputol at nalaglag ang lahat ng mansanas. Nanlaki ang mga mata ni Chansu, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Akala niya ay naglaloko lang ang sistema. Matapos ang transaksyon, ipinadala ni Rohan ang napagkasunduang halaga at sinabing babalik siyang muli. Paalis na sana ito nang pigilan siya ni Chansu. Na-realize ni Chansu na maaaring maging malaking tulong si Rohan sa mga plano niya, lalo na tungkol sa bagong block na itinayo niya. Kaya't tinanong niya si Rohan kung interesado rin ito sa ibang pananim. Sabi ni Chansu, kakasimula lang niyang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman at sigurado siyang magugustuhan ni Rohan. Walang emosyon ang mukha ni Rohan nang tanungin kung anong uri ng pananim ang tinutukoy niya. Ngumiti si Chansu at sinabing patatas. Pero hindi pa siya tapos magsalita, agad na sumagot si Rohan, hindi raw siya interesado. Hindi sumuko si Chansu at nagbanggit pa ng kamote at beans, ngunit pareho pa rin ang tugon ni Rohan. Matapos tanggihan ang lahat ng alok, sinabi ni Rohan na aalis na siya. Doon napagtanto ni Chansu kung gaano kahalaga si Rohan sa kanyang plano, kaya't desperado niyang sinabi na bibigyan niya ito ng mas maraming mansanas kaysa sa napagkasunduan nila. Nararamdaman ni Chansu na hindi naman masamang tao si Rohan, kahit na medyo kakaiba at mabangis itong kumilos. Kaya sinabi niya kay Rohan na kailangan niyang sakupin ang isa pang block kung gusto niyang magpatuloy sa tuloy-tuloy na supply ng mga mansanas. Para magawa ito, humiling siya ng tulong kay Rohan at sinabing babayaran niya ito gamit ang mga mansanas bilang kapalit. Habang nag-iisip pa si Chansu kung papayag ba si Rohan sa plano niya, lumapit bigla ang swordsman at sinabing tinatanggap niya ang alok. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad nagtungo sa bagong block, kaya napilitan si Chansu na tumakbo para makasabay. Nabigla siya na si Rohan ay agad tumulak sa lugar, at napaisip siya kung gaano nga ba talaga kalakas ang taong ito. Habang naglalakad, napansin ni Chansu na basa ang lupa at may kakaibang likido na iba sa karaniwang itsura ng block niya. Nakatingin pa siya sa maruruming sapatos niya nang biglang lumitaw ang isang halimaw sa likuran niya. Bago pa siya makain, hinayla siya ni Rohan palayo at sinabihan siyang manatili sa likod dahil mapanganib ang paligid. Hindi makapaniwala si Chansu na ginamit ni Rohan ang salitang mapanganib, gayong siya mismo ang tunay na panganib.
Naisip niyang muntik na talaga siyang lamunin ng halimaw na nagkukubli bilang halaman. Kaya sinabi niya kay Rohan na huwag na itong masyadong mag-abala, dahil siya naman ang mamamahala sa block. Sa huli, nagpasya si Chanso na siya na mismo ang wawasak sa mga halimaw. Ginamit niya ang kakayahang decapitation at mabilis niyang pinagtataga ang mga ito na parang walang hirap. Matapos, ginamit niya naman ang Blessing of Abundance upang pasiglahin ang lupa. Samantala, pumasok din si Hesujan sa block. At naglalakad-lakad nang marinig niyang tinawag siya ni Chanso. Paglingon niya, nakita niya si Chanso na may ngiti sa mukha, ngunit agad itong nawala nang mapansin niyang kasama nito si Rohan at parehong abala sa pagtatanim. Mabilis na lumapit si Hesujan at galit na tinanong si Chanso kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Chanso na dahil balak niyang sakupin ang mga kalapit na block, gusto niyang magtanim muna sa lugar bilang unang hakbang. Sumigaw si Hesujan, sinabing wala siyang pakialam sa plano ni Chanso. Ang gusto niyang malaman ay kung bakit naroon si Rohan at nagtutulungan silang dalawa. Kaya ipinaliwanag ni Chanso ang lahat ng nangyari. Noong una raw silang dumating doon, sinabi ni Rohan na gusto niyang matikman ang mga mansanas na tatubos sa bagong lupa. Kinabahan si Chanso at sinabing walang lupa roon dahil puro putik at mga puddle lang ang makikita. Pagkarinig ni Rohan nito, agad niyang inilabas ang kanyang espada at isang malakas na hampas lang, nabura niya ang malaking bahagi ng basang lupain. Nilinis niya ang damo at ginawang bukas na espasyo kung saan maaaring magtanim si Chanso. Namangha si Chanso sa nasaksihan at agad niyang itinanam ang mga buto, pagkatapos ay ginamit ang Blessing of Abundance sa mga ito. At iyon mismo ang ginagawa nila nang datnan sila ni Hesujan. Sa harap nila, mabilis na tumubo ang punong mansanas, malago at may matengkad na dahon. Nabigla si Hesujan sa nakita, ngunit napansin niyang may kakaibang amoy ang mga mansanas. Sumang-ayon si Chanso at sinabing dahil iyon sa kakaibang kapaligiran ng block. Ipinaliwanag niya na ang mga mansanas na tumutubo doon ay may dobleng aroma at lasa, at depende sa punto ng infusion, nag-iiba ang timpla ng bawat isa. Inamin ni Chanso na patuloy pa rin siyang nag-eeksperimento sa mga mansanas. Pumitas siya ng isa at iniabot kay Hesujan, sabay tanong kung gusto nitong tikman. Ngunit mabilis siyang tinanggihan ng babae, sabay sabing, "Pass ako dyan." Habang nagmamasid, napansin ni Hesujan ang mga halamang halimaw na nasa lupa at tinawag niya itong ostrich tails. Nagulat si Chanso dahil iyon ang unang beses na narinig niya ang ganoong pangalan. Ipinaliwanag ni Hesujan na ang halimaw na iyon ay ginagaya ang mga ugali ng ostrich at kadalasang aktibo lamang tuwing gabi, kaya sobrang hirap nilang mahuli. Lumapit si Hesujan para suriin ang nilalang. Napansin niyang maganda ang kondisyon ng mga ito at kumuha siya ng kaunting dugo gamit ang test tube. Pagkatapos, tinanong niya si Chanso kung siya ba ang pumatay sa mga ostrich tails. Tumango si Chanso at sinabing siya nga, sabay linaw na hindi kasali si Rohan sa panghuhuli. Tinanong niya si Hesujan kung may problema ba, ngunit biglang hinawakan siya ng babae at tanong kung handa ba siyang ibenta ang mga ito. Ipinaliwanag ni Hesujan na napakamahal daw ng presyo ng ostrich tail sa merkado. Dahil sa takot sa tila, zombie-like, na ekspresyon ni Hesujan, agad na pumayag si Chanso na ibenta ang mga ito. Masayang itinaas ni Hesujan ang kamay sa ere na parang nanalo sa loto. Pagkatapos ay tinitigan niya si Chanso na para bang siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang pagsabayin ni Chanso ang pagiging bihasa sa pagsasaka at sa pakikipaglaban, at bukod pa rito, may isang swordmaster pa siyang kasama. Hindi maitago ni Hesujan ang tuwa dahil pakiramdam niya ay isang malaking biyaya ang pagkikita nila ni Chanso. Nagsimula siyang mangarap ng iba't ibang produkto na maaari pa nilang ibenta sa hinaharap, ngunit bigla siyang natauhan ng marinig ni Chanso na tinatawag ang pangalan niya. Nainal si Hesujan dahil sinira nito ang kanyang imahinasyon, kaya tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Ipinaalala ni Chanso na umorder siya ng ilang kagamitan. Binuksan ni Hesujan ang dala niyang bag at inilabas isa-isa ang mga inorder ni Chanso, tulad ng mga pest control plant seeds at isang building construction kit. Hindi nagtagal, itinayo ni Chanso ang isang portable house para sa mga adventurer, at sa kanya itinanim ang mga butong panlaban sa mga peste sa paligid.
Nabigla si Hesujan sa nakita dahil hindi niya inakalang kaya rin ni Chanso magpalago ng mga halaman sa ganoon kabilis na panahon. Habang pinagmamasdan ito, patuloy siyang nagtataka kung anong klaseng tao nga ba talaga si Chanso. Makalipas ang ilang sandali, nabili na ni Chanso ang bagong block, dahilan para magsaya ang Diyosa at ang kanyang alalay na parang mga batang nanalo. Masaya rin si Chanso dahil tuluyan na siyang naging may-ari ng lupa. Ayon sa sistema, ang isang block ay binubuo ng 100 ownership units, at kapag nakumpleto ang lahat ng ito, automatikong napupunta ang pagmamay-ari sa kanilang grupo. Sobrang saya ni Chanso dahil sa wakas, naging tunay na may-ari na siya ng lupa, isang bagay na hindi niya man lang nagawang makamit sa mundo. Dati, hirap na hirap pa siyang makakuha ng kahit isang maliit na kwarto, pero ngayon, siya mismo ang nagmamay-ari ng isang buong block. Bukod pa rito, napansin niyang ang pagbili ng lupa ay may kasamang mga bagong kakayahan, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang block trade assignment feature. Ayon sa sistema, ang mga traits na maaaring italaga sa isang block ay nakadepende sa Diyos ng isang apostol o sa likas na katangian ng lupa mismo. Natutuwa si Chanso dahil tugma ito sa kalikasan ng kanyang Diyosa. Hiningi ng sistema na pumili siya ng trait para sa block, at ang mga pagpipilian ay growth at death. Dahil mas maganda pakinggan ang growth kaysa death, napagpasyahan niyang iyon ang piliin. Naniniwala rin siya na makatutulong ito sa paglago ng Diyosa na kasama niya. Matapos niyang italaga ang growth trait, napansin niyang tila walang malaking pagbabago sa paligid. Pinagpalagay niyang normal lang ito dahil nasa unang yugto pa lamang. Nang buksan niya ang status window, nakita niyang apektado halos lahat ng aspeto ng block ng growth trait. Napangiti siya sa una, hanggang sa mapansin niyang may nakalagay din doon na opsyon para sa spawn monster growth. Halos himatayan si Chanso sa takot nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, pati ang mga halimaw, lalo na ang mga undead, ay kasamang lumalakas. Bagaman natakot siya, napanatag din si Chanso dahil kontrolado pa rin naman ang mga ito. Tulad ng nakasanayan, lumabas siya para pumatay ng mga halimaw at mas madali pa nga niya itong napapatumba ngayon. Lihim siyang natuwa dahil habang lumalakas ang mga undead monsters, mas dumarami rin ang nakukuha niyang puntos. Ngunit bigla siyang nagulat nang maramdaman ang presensya ni Rohan sa likuran niya, isang presensyang hindi man lang niya naramdaman sa paglapit. Agad niyang naisip na dumalaw si Rohan dahil ubos na siguro ang mga mansanas nito. Nagtaka si Rohan nang sabihin ni Chanso na, ubos na agad, kaya pinaalala ni Chanso na hindi pa nga lumilipas ang 1 linggo mula nang huli itong bumili ng batch. Sa isip ni Chanso, baka mamatay sa sobrang kain ng mansanas ang swordsman. Tinanong niya kung ilang mansanas ang gusto ni Rohan, at sagot nito, 120 piraso, ngunit kung madidagdagan pa, mas mabuti. Ipinaliwanag ni Chanso na kailangang baguhin ng kaunti ang lasa ng mga bagong mansanas dahil nag-iba ang kapaligiran ng lupa. Sinabi niyang matitikman muna ito ni Rohan ng libre. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya, ang Diyosa at ang mga alalay nito ay naglalaro sa ilalim ng puno ng mansanas. Nabigla si Chanso nang abutan silang nagtatawanan at naglalaro. Ngunit nang mapansin ng grupo si Rohan, halos lumubog sila sa lupa sa sobrang kaba, dahil nakakatakot ang dating ng swordsman. Bigla na lang inihampas ni Rohan ang kanyang espada, at inakala ni Chanso na inaatake nito ang grupo. Tumalon siya para protektahan ang mga ito, ngunit sa huli, napagtanto niyang ang mga mansanas lang pala ang tina-target ni Rohan. Naisip ni Chanso na marahil ay hindi naramdaman ni Rohan ang presensya ng Diyosa, dahil tinawag pa nitong, mga familiars, ang mga kasama niya. Maya-maya, sinabi ni Rohan na nararamdaman niya ang growth trait sa buong block, isang enerhiyang perpekto raw para sa pagsasanay. Dahil dito, ipinaalam niya kay Chanso na nais niyang manatili roon upang mag-ensayo. Ngunit sabay niyang tiniyak na magbabayad siya para sa paggamit ng lugar. Narinig ni Chanso na handang magbayad si Rohan, kaya agad siyang nagka-interes at tinanong kung magkano ang alok nito. Ngumiti naman si Rohan habang sinasabi ang halagang handa niyang ilabas. Dahil dito, tila natuwa ng labis si Chanso at agad niyang kinamayan si Rohan bilang pagsalubong sa bago niyang kliyente. Tinanong ni Rohan kung posible ba ang hinihiling niya, at sinagot naman siya ni Chanso ng oo. Gayunpaman, gusto munang makasiguro ni Chanso kung hindi ba masisira ang paligid.
Tiniyak ni Rohan na hindi iyon mangyayari. Nagtanong din si Chanso kung may biglaang pagsabog na maaaring mangyari, ngunit muling sinigurado ni Rohan na wala itong dapat ikabahala. Sinabi ni Chanso na wala siyang kakayahang lumikha ng mga halimaw dahil kulang siya sa puntos. Sagot ni Rohan, hindi niya kailangan ng tulong tungkol sa mga halimaw, dahil ang kailangan lang niya ay espasyo sa isang sulok. Nagulat si Chanso sa simpleng pangangailangan nito, kaya pumayag naman siya. Ngunit idinagdag niya na may isa pa siyang nais, bukod sa pera. Ibinahagi ni Chanso ang saloobin niya, na gusto niyang maging personal na bantay si Rohan, dahil delikado ang mundo na kanilang ginagalawan. Para sa kanya, mas makabubuti kung paprotektahan sila ni Rohan, lalo na't isa ito sa pinakamahusay na eskrimidor. Sumagot si Rohan na iisipin muna niya ang alok, ngunit papayag siya kung mapapahusay ni Chanso ang growth effect. Tuwa namang tinanggap ni Chanso iyon at sinabing kaya niyang dagdagan ang growth rate ng 50,000 puntos araw-araw. Bukod pa rito, magbibigay din siya ng 10 mansanas bawat araw. Mas interesado naman si Rohan tungkol sa mga mansanas at tinanong kung pwede ba itong kunin sa ibang paraan. Sinigurado ni Chanso na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Samantala, nanginginig sa kaba sina Doji at ang iba pa, dahil mukhang doon na mananatili si Rohan kasama nila. Sa kabilang banda, inisip ni Chanso na matutuwa sana ang mga familiars dahil protektado na sila ng isang sword master. Paglingon niya, iba ang reaksyon ng grupo. Napansin ito ni Rohan, pero nagsinungaling si Chanso at sinabing nahihiya lang sila dahil bago siya. Sinubukan ni Chanso na ipakilala si Rohan at sanayin ang grupo sa presensya nito, ngunit bigla silang nagsitakbuhan palayo. Hindi makapaniwala si Chanso sa nakita, pero nilampasan niya ang nakakahiya niyang sandali. Pagkatapos niyon, sinabi na niya kay Rohan ang una niyang kahilingan. Sa kalaunan, magkasamang ini-inspeksyon nina Chanso at Rohan ang kabilang blok. Biglang nakaramdam si Rohan ng presensya sa likod ng mga palumpong, kaya lumapit sila upang alamin kung ano iyon. Paglapit nila, nakita nila ang isang pasang nakahiga. Nagulat si Chanso dahil hindi niya inaasahang may ibang hayop tulad ni Hamdol sa lugar. Dahil mukhang kalmado ang pusa, inakala ni Chanso na hindi ito mapanganib. Bago pa man siya mapigilan ni Rohan, lumapit si Chanso at hinaplos ang pusa. Nagising ang pusa at nakita ang pangit na mukha sa ibabaw nito, kaya tumalon ito palayo na para bang nakakita ng multo. Naghis ang pusa, at halos manginig si Chanso sa takot. Maya-maya, nagpakita ang status window at inabisuhan si Chanso na ang pusa ay ang Apostle of Negation, at nagdeklara ito ng digmaan laban sa kanyang blok. Nagulat si Chanso na nagdeklara ito ng gyera dahil lamang sa paghaplos niya. May luha sa kanyang mga mata nang tanungin niya si Rohan kung totoo bang iyon ang Apostle of Negation. Pero para kay Rohan, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Pinaghihinalaan ni Chanso na nagalit ang pusa dahil hinawakan niya ito ng walang pahintulot. Lumapit si Chanso muli sa pusa upang subukan ayusin ang kanilang alitan, habang nagtataka sa sarili kung bakit kailangan niyang lumaban sa isang maliit na pusa. Bigla siyang sinurpresa ni Rohan, at sinabi nitong hindi niya lalabanan ang pusa. Ipinahayag ni Rohan na ang mga apostol na lalabanan niya ay lilito mula sa hangganan ng blok, at darating ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nakagugulat pa, sinabi ni Rohan na sila ay mga tao. Nagulat si Chanso dahil madali para sa kanya ang pumatay ng halimaw, ngunit iba ang laban kung tao. Para bang nabasa ni Rohan ang iniisip niya, sinabi nitong malaya siyang patayin ang mga apostol ng negation. Ipinaalam ni Rohan na mayroon silang opsyon na mabuhay muli sa templo. Nagulat si Chanso at tinanong kung parang checkpoint ba iyon, at sumagot si Rohan ng oo. Itinuring ni Chanso na napakalaking advantage nito, dahil siya at ang kanyang grupo ay walang pangalawang pagkakataon kapag nagkamali. Samantala, maaaring maging pabaya ang mga apostol ng negation dahil hindi nila ramdam ang tunay na parusa. Sa kabila nito, na-excite si Chanso sa nalalapit na laban, lalo na't dahado siya. Tinanong niya si Rohan kung tutulungan ba siya. Sagot ni Rohan, handa siyang tumulong kung kaya niya. Tulad ng inasahan, dumating ang grupo ng mga halimaw at human apostles na tapat kay negation. Isa sa kanila ang may hawak na megaphone at malakas na nag-anunsyo, hinihiling kay Chanso na lumabas. Samantala, sa Alchemy Headquarters,
dinala ni Hesujan ang ostrich tail sap para suriin. Napaisip siya kung gaano kahusay si Chanso. Naniniwala siyang malakas na ito kahit sa kasalukuyang estado niya, lalo na kung may artifact. Ang artifact ay isang banal na bagay na nalikha para sa mga malalapit sa isang Diyos. Minsan nabubuo ito mula sa labi ng namatay na Diyos, at nagbibigay ito ng kapangyarihan ng naturang nilalang. Pagkatapos pag-isipan, hindi kumbinsido si Hesujan na gumagamit si Chanso ng artifact, dahil mahirap itong kontrolin kung hindi tugma sa katangian ng Diyos na pinagmulan nito. Iniisip ni Hesujan ang mga posibleng mangyari sa hinaharap, nang biglang sumugod si Yunso sa silid. Nagulat siya, at mas lalong nagulat nang makita niyang papalapit ito sa kanya. May dala si Yunso na ostrich tail sap, at sumigaw siya kay Hesujan, tinatanong kung saan galing ang sap. Nabigla si Hesujan sa tanong, pero sigurado siyang may panibagong kaguluhang paparating. Samantala, sa bloke ni Chanso, inuutos ng mga apostol na lumabas na siya bago sila mapagod sa paghahanap. Hindi nila alam na nakatago sina Chanso at Rohan sa mga palumpong. Nagtataka si Chanso kung bakit wala silang takot, kaya tinanong niya si Rohan kung dahil ba ito sa kakayahan nilang mag-resurrect kahit mamatay. Kinumirma ni Rohan na malamang iyon ang dahilan. Kahit kaunti lang ang oras nila para labanan ang kalaban, gamaan ang loob ni Chanso dahil kasama niya si Rohan. Ipinagkatiwala niya kay Rohan ang lahat. Ilang sandali pa, lumabas si Chanso mula sa pinagtataguan habang may hawak na karit. Tinitigan siya ng apostle na parabang mahina siya, at sinabi nitong magdala siya ng mansanas. Nang isa pang lalaki ang nang-asar, sinabi nitong wala siyang panalo dahil mas marami sila. Ngunit unti-unti silang kinakabahan, dahil wala namang ginagawa si Chanso. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Chanso, sinabing basura lang ang apostol at hindi dapat ikabahala. Lakas loob si Chanso dahil alam niyang nasa likod niya ang isang swordmaster, at bago pa makagawa ng kalokohan ang mga kaaway, kayang-kaya na sana sila ni Rohan. Nagalit ang apostle at binigyan pa si Chanso ng isa pang pagkakataon na sumuko at ibigay ang Emperor Apples. Ngunit binalik ni Chanso ang pang-aasar at sinabing pumunta na lang ito sa department store kung gusto talaga nitong kumain ng mansanas. Dahil sa sobrang inis, tinanong ng apostle kung handa ba si Chanso sa magiging kapalit ng kanyang kayabangan. Dagdag pa ni Chanso, tanungin na lang nito ang nanay niya sa lahat ng walang kwentang tanong na ibinabato sa kanya. Sapol ang ego ng apostle, kaya inutusan niyang patayin si Chanso ang kanyang mga tauhan. Sa alchemy office naman, hindi tinitigilan ni Yunso si Hesujan tungkol sa pinanggalingan ng sap. Gusto sana niyang sabihin, ngunit ipinaliwanag niyang confidential ang impormasyon ng mga customer. Sagot naman ni Yunso, nagtatanong lang siya dahil sa labor fee. Pagkatapos, sinabi niyang ang ostrich tail sap na dinala ni Hesujan ay mas mataas ang purity kaysa sa normal, at napakahirap panatilihin ang ganoong antas. Naglabas si Yunso ng kontrata at iniabot kay Hesujan, tinatanong kung kaya ba niyang magpatuloy sa pagsupply ng sap. Sagot niya, kailangan niya munang tanungin ang nagtatanim nito. Iminungkahi ni Yunso na pumirma muna sila sa pansamantalang kontrata. Masaya itong narinig, at sinabi niya na ang sinumang responsable sa SAP ay laging welcome sa Alchemy Department. Bumalik ang tensyon sa pagitan ni Chanso at ng mga apostol ng negation. Napansin ng lead apostle na kalmado pa rin si Chanso kahit mas marami sila. Nagtaka siya kung bakit sobrang kumpiyansa ang kalaban. Sa kabilang banda, iniisip ni Chanso kung paano niya patutumbahin ang mga papalapit na kalansay. Habang lumaragasa ang mga skeleton, inactivate ni Chanso ang mass decapitation skill. Sa isang iglap, naglaho ang buong grupo ng kalansay. Nagulat ang apostle nang makita silang lumilipad sa ere na parang mga balahibo. Dinagdagan pa ni Chanso ang sakit, sinasabing mahihina ang kanyang mga tauhan. Tumayo siya sa ibabaw ng mga buto at tinanong ang apostle kung handa na itong sumuko. Gayunpaman, ayaw pa rin magpatalo ng apostle sa isang walang kwentang magsasaka. Naglabas siya ng orb at mula rito, tinawag ang isang higanteng halimaw na Heracles. Nakakatakot ang itsura nito, may ulo ng leon sa kaliwang balikat. Sa halip na matakot, nakahanap pa rin si Chanso ng pagkakataong mangasar, sinasabing sobrang pangit ng pangalan nito.
Natawa ang apostle, at sinabi niyang pagsisisihan iyon ni Chanso dahil napakamahal ng nasabing sandata. Pagkatapos, inutusan niya si Heracles na atakihin si Chanso. Kumalabit ang halimaw ng higanteng suntok, ngunit madali itong naiwasan. Bago pa muling makagalaw si Heracles, mabilis na inindayog ni Chanso ang kanyang karit at pinalipad ito pataas na parang bituin sa langit. Sa isang hampas, bumagsak si Heracles sa lupa, ikinabigla ng apostle na kanina pa ipinagyayabang ang lakas nito. Umiyak ang apostle sa sakit, sinasabing 10 taon niyang pinag-ipunan at binuo ang halimaw na iyon, at tinambol lang ni Chanso na parang wala lang. Lumingon ang apostle sa kaalyado niyang si Soy, isang 4th generation apostle, upang pag-alitan dahil hindi pa ito sumasali. Sagot naman ni Soy, siya raw ang sobrang kumpiyansang umatake kaya wala siyang karapatang magreklamo pagkatapos matalo ng isang magsasaka. Handa raw siyang makisawsaw, pero may karagdagang bayad. Sa totoo lang, gabay lang ang tungkulin niya. Nakangiti si Chanso at mukhang na-excite sa laban, hanggang sa tumingin si Soy sa kanya. At namula ang mga mata. May lumabas na tip, sinasabing gumagamit si Soy ng skill na Negation of Life, isang sumpang ibinabato sa target. Hindi pinalambot ng system ang babala kung gaano ito kaseryoso. Bago pa makareact si Chanso, tinamaan na siya ng sumpa. Nagtawanan ang lead apostle nang mapagtanto niyang bumagsak si Chanso sa bitag ni Soy. Ipinangako nitong makikita ni Chanso kung ano ang kapalit ng pagsalungat sa negation. Sumigaw si Soy sa lalaking iyon at sinabing huwag niyang kalilimutan ang totoong dahilan ng kanilang pagpunta. Agad namang nagmadali ang lalaki para hanapin ang puno ng mansanas, ngunit nangako rin siyang maghihiganti dahil nasira ang kanyang likha. Habang tumatakbo siya sa gubat, naamoy niya ang bango ng mansanas at naisip niyang panandalian na lang bago niya marating ang puno. Bigla niyang napansin ang bahagyang galaw sa likod, ngunit nang lumingon siya ay wala naman tao kaya napuno siya ng pagkalito. Biglang lumitaw si Rohan sa itaas niya at, dahil kilalang kilala si Rohan bilang isang tanyag na swordmaster, nakilala siya ng lalaki. Ngunit hindi ito nakatulong ng husto, pinutol siya ni Rohan. Pagkatapos, napag-alaman ni Chanso na nagmulat siya ng mga mata at nasa Earth na siya muli. Ang huling naalala niya ay ang pakikipaglaban sa negation, pero bigla na lamang siyang lumitaw sa ibang lugar. Napansin niyang iba na ang lahat sa paligid, kakaiba ang anyo ng mundo. Mula sa likuran, narinig niya ang tawag ng kanyang mga magulang. Lumingon siya at nakita silang nakatayo roon. Nagsilabasa ng ligaya sa kanyang mukha at dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanila. Sumigaw siya ng tuwa at niyakap silang mahigpit habang umuulan ng luha sa kanyang pisngi. Sinali niya ng malakas kung nasaan na sila at nakiusap na huwag na silang umalis muli. Ngunit naganap ang kinatatakutan niyang pangyayari, itulak ng kanyang mga magulang si Chanso at naglakad palayo habang umiiyak siya at nagsisigaw na huwag silang iwan. Sumigaw siya sa sakit. Sa puntong iyon, ginaisang naman siya ni Rohan mula sa mahiwagang panaginip at sinabi na biktima lamang siya ng panlilinlang ni Soy. Ipinaliwanag ni Rohan na tinamaan niya si Soy sa braso habang sinisikap na iligtas si Chanso, at hindi makapaniwala si Soy na nariyan si Rohan. Bumagsak si Soy sa tuhod, at galit na nilapitan siya ni Chanso gamit ang karit, handang parusahan dahil pinaiyak siya nito. Ngunit nauna si Rohan kay Soy at pinutol ito. Nalubog si Soy sa latak na tubig. Humingi ng paumanhin si Rohan sa pagsingit, ngunit hindi nagalit si Chanso, sa halip, natuwa siya at nagpasalamat. Sinabi ni Chanso na bumalik na sila sa base at pagkatapos ay babalik upang linisin ang gulo. Tinanong ni Rohan kung ano ang plano ni Chanso. Sinabi ni Chanso na balak niyang maging pinakamalakas sa buong mundo. Pero ang unang hakbang ay sakupin ang lahat ng kalapit na block. Hiniling niya kay Rohan na tulungan siya, at tiniyak ni Rohan na wala siyang dahilan para tumanggi, basta babayaran siya ng mansanas. Pananggakuan ni Chanso si Rohan na ibibigay niya ang gusto nitong dami ng mansanas. Habang pauwi na sila, muli nilang nakita ang itim na pusa. Tinanong ni Chanso tungkol sa usapan nila ng pusa, at sinabi ni Rohan nang walang pag-aalala na ang pusa ay isa pala sa 7 calamities, isang teritorial na mandaragit. Nagulat si Chanso dahil inakala niyang isang karaniwang palakaibigang pusa lang iyon, napaisip siya na muntik na palang mapatay nang hindi niya nalalaman. Samantala, ang lalaking negation ay natagpuan na nakakulong sa isang selda matapos matalo kay Chanso.
Sinabihan siya ng sistema na may ipinataw na surcharge o penalty dahil sa malaking agwat sa antas ng kanilang faction kumpara sa mababang level ng faction ni Chanso. Kinailangan niyang magbayad ng 1 milyong ginto bilang parusa, at labis siyang nanlumo dahil hindi patas sa kanya ang pagkakaiba ng kapangyarihan. Tumanggi siyang magbayad at iginiit na may swordmaster na sumuporta kay Chanso. Tinuring ng sistema ang kanyang pagtanggi bilang kawalan ng kakayahang magbayad, kaya inihanda na siyang ilipat sa negation. Nataranta ang lalaki at napilitang magsabi sa sistema na babayaran na niya, mabigla siyang hinayla palabas ng selda ng mga undead monsters. At upang gawing mas malala ang kanyang kalagayan, dumating ang nakakatakot na negation apostle na si Donna. Sinabi ni Donna sa lalaki na maingat niyang ipaliwanag ang nangyari kung ayaw niyang makaranas ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Nagpaliwanag ang lalaki na natagpuan niya ang locus ng pagtatanim ng Emperor's Apple. Hindi naniwala si Donna at pinaghinalaan siyang nagsisinungaling upang mailigtas ang sarili, ngunit ipinagtapat naman ng lalaki na si Rohan ang Samire sa kanyang plano. Hindi agad naniwala si Donna dahil alam niya na hindi dapat ganoon kataas ang reparations kung nakipaglaban ang isang swordmaster kasama ni Chanso. Nagpatuloy ang lalaki at sinabi na natalo rin si Soy, isang bagay na ikinagulat ni Donna. Tumayo si Donna at lumapit sa lalaki. Napaunti ang loob nito nang makita ang naglalakad na nakakatakot na babae. Mabilis na winikasan ni Donna ang usapan, hindi nila maipaparatang kay Soy ang pagkatalo, kaya siya na ang pagdadaanan ng mga parusa. Ngumiti si Donna nang may malisyosong anyo at iniharap ang isang panukala. Hinawakan niya ang ulo ng lalaki at pinailalim sa isang kontrata na gagawing bilanggo siya hanggang matupad ang kanyang mga kahilingan. Sinugo siya sa locus ng pagtatanim at inutusan na simulan ang pagtatrabaho roon. Nagmakaawa ang lalaki na imposibleng gawin iyon, ngunit nagbanta si Donna na gagawin siyang undead kung hindi siya makikipagtulungan. Ipinaalam niya na ang tanging paraan para makalabas sa problema ay ang makahanap ng paraan upang makalusot at makapasok sa apple cultivation site.